Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 134 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Masyado bang pupunta? Ang mukha ng babaeng nakasuot ng pula ay sobrang hindi magandang tingnan dahil sa kanyang pag-atake na hindi tumama. You can't afford to offend some people. Sa harap ko, not to mention pangungutya, wala siyang qualification para magsalita. Kwalipikasyon para magsalita. Sariwa talaga iyon. Ito ang unang beses na narinig ko na ang pagsasalita ay nangangailangan ng mga kwalifikasyon. I wonder kung saan mo nakuha ang mga kwalifikasyon para makapinsala sa iba, at sino ang nagbigay sa iyo ng mga kwalifikasyon. Lumubog ang mukha ni Alvin habang nagsimula siyang tumawa dahil sa matinding galit. Kahit na hindi pa siya nakagalaw kanina, si Megan, sa kanyang lakas sa ikalimang antas ng core formation stage, ay higit pa sa sapat upang talunin itong ikaapat na antas ng core formation stage na babaeng nakasuot ng pulang damit. Ang tanging dahilan kung bakit niya hinaila si Megan palayo ay hindi dahil sa kanyang pag-aalala na si Megan ay matatalo, ngunit sa halip ay nakikinig siya sa sinabi ng kanyang ina at sinisikap na huwag malagay sa gulo. Kung talagang umunlad ang usapin sa puntong hindi na ito makontrol, hindi siya isang taong madaling masaktan. Nakakunot ang noo ng ilan sa mga nakapaligid na parokyano habang nakatingin sa babaeng nakasuot ng pula dahil pakiramdam nilang lahat ay napakalayo na nito. May mga taong isinilang na mababa tulad ng mga langgam. May mga taong ipinanganak na marangal at matayog. Mayabang na itinaas ng babaeng nakasuot ng pula ang kanyang ulo habang nagsasalita sa tonong puno ng paghamak. Tinanong mo itong young miss kung saan ko nakuha ang qualifications. This is precisely my qualifications. Sa harap nitong batang miss, langgam lang siya. Langgam ka lang din. Kaya wala kang qualification para magsalita sa harap nitong young miss. Katatapos lang magsalita ng babaeng nakapula ang damit ng ang kanyang itim na letigo ay umusbong muli, na kumikislap patungo kay Alvin. What logic? Today, I'll proper discipline you in your parents' stead. At ipapaalam ko sa iyo na walang sino man ang may qualifications para basta-basta year-okan ang dignidad ng iba. Ang boses ni Alvin ay walang katulad na malamig dahil siya ay talagang galit na galit. Mamatay! Sumigaw ang babaeng nakasuot ng pula sa mahinang boses, at ang letigo sa kanyang kamay ay tila naging maraming itim na makamandag na ahas na kumikislap patungo kay Alvin. Sampal! Iniunat ni Alvin ang kanyang kamay at gumamit lamang ng lakas na malapit sa 7 sinaunang mammoth, madaling hinawakan sa kanyang kamay ang itim na letigo na ibinato sa kanya ng babaeng nakasuot ng pula bago niya ito marahas na inalog. Fu! Nanginginig ang kamay ng babaeng nakasuot ng pula na may hawak ng letigo, at ang pagkabigla ay naging sanhi ng pagluwa niya ng isang subo ng dugo. Pinandilatan niya si Alvin na may nakakatakot na maputlang mukha na para bang nakatagpo siya ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ikaw. You actually dare injure this young miss. Anong joke? Gusto mo akong patayin, pero hindi kita kayang saktan. Ngumisi si Alvin, iniisip ba talaga ng baliw na babae na ito na siya ang numero 2 sa ilalim ng langit? Kaya niyang pumatay ng iba, ngunit ang iba ay maaari lamang tumayo at pumatay sa kanya. Anong loika ito? Saglit na napatingin ang karamihan ng mga parokyano sa restaurant sa babaeng nakasuot ng pula na parang tulala. Bagamat nakakita sila ng maraming mayayamang bata na walang kabuluhan, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito kasama. Kilala mo ba kung sino itong young miss? Bibigyan ka ng pagkakataon ng young miss na ito. Lumuhad ka at yumuko ng 3 beses sa young miss na ito, at baka ang young miss na ito ay magpakita ng awa at maligtas ang iyong buhay. Tumingin kay Alvin ang babaeng nakapula ang damit at nagsalita sa malamig na boses, na parang nagbibigay siya ng kawang-gawa kay Alvin. Nakakatawa. Sa tingin mo ba ikaw ang hukom ng buhay at kamatayan at madaling matukoy ang buhay o kamatayan ng iba? Si Alvin ay humakbang pasulong, at isang nagyayelong malamig, madugong hangarin na pumatay ay lumabas mula sa kanyang katawan. Ang ekspresyon ng babaeng nakasuot ng pula ay namutla nang mabalot siya ng layuning ito ng pagpatay, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang siya ay umatras ng ilang hakbang.
Nang muli niyang tingnan si Alvin, ang kanyang tingin ay parang nakatingin sa isang demonyo. Ikaw. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Tama na. Sa wakas ay may sinabi ang matandang babae. Naglakad siya palabas upang tumayo sa harap ng babaeng nakasuot ng pula, hinaranggan ang walang kapantay na layuning pagpatay na ibinubuga mula sa katawan ni Alvin. Sa sandaling ito, kahit ang matandang babae ay hindi maiwasang mapakilos. Ang kabataang ito na mukhang nasa edad na 18 ay hindi lamang may lakas na hindi mas mababa sa young miss ng kanyang clan, talagang nagtataglay siya ng nakakatakot na pagpatay na layunin. Kahit sa buong Crimson Sky Kingdom, malamang na walang masyadong tao na may ganoong intensyong pumatay. Sino ka ba? Ang matandang babae tulad ng kay Alvin na may bahagyang nakakatakot na tingin, dahil malabo niyang napagtanto na ang batang ito na nakadamit ng violet ay hindi simple, kahit na sa lawak na maaaring magkaroon siya ng kakaibang background. Sino ako? Nagsimulang tumawa si Alvin. Nilaibat niya ang tingin sa babaeng nakasuot ng pula sa likod ng matandang babae. Ako ang langgam na binanggit niya, ang langgam na isinilang sa pagiging hamak. Ano, ang dakilang batang binibining isinilang upang maging marangal ngayon ay may kakayahan lamang magtago sa likod ng iba. Hindi ka nang ahas na umatake para ipakita ang iyong maharlika. Ang boses ni Alvin ay puno ng mapanuksong tono. Ang batang babae na nakasuot ng pula ay labis na nabalisa na ang kanyang mukha ay namula, at siya ay galit na sumigaw, patayin siya, gusto ko siyang patayin. Ang mga mag-aaral ng matandang babae ay tumutok kay Alvin at ang kanyang hangarin sa pagpatay ay kumikislap. Noong una, nang makitang si Alvin ay napakahiwaga at hindi maarak, mayroon siyang ilang mga alalahanin sa kanyang puso, ngunit ngayon, pagkatapos marinig ang utos ng kanyang young miss, hindi na siya nagdalawang isip pa. Kahit na pambihira ang pagkakakilanlan ng kabataang nakadamit ng violet, ngayon ay tiyak na mamamatay siya. Whoosh! Buong lakas na umatake ang matandang babae. 80 sinaunang mammoth na silhouettes na nag-condense sa kanyang anyo na nagpapakita ng kanyang cultivation. Ika-6 na antas ng core formation stage. Jack, huwag niya akong istorbohin. Nang ang puso ng mga parokyano sa restaurant ay nasa lalamunan dahil sa pag-aalala para kay Alvin, sa halip ay bigla niyang sinabi ito, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat ng mga parokyano. Yes, my liege. Ginamit lamang ni Jack ang lakas ng 100 sinaunang mammoth para pigilan ang matandang babae, at lubos niya itong pinigilan, dahilan upang hindi na niya muling ma-attack si Alvin. Ika-7 antas ng core formation stage. Ang matandang babae ay tumingin kay Jack nang may takot at ang kanyang mukha ay namutla. Ikaw. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Namutla ang mukha ng babaeng nakapula ang damit nang mapansin niya na ang kanyang nag-iisang pag-asa ay naipit ni Jack at Alvin na naglalakad patungo sa kanya. Sampal. Umakyat si Alvin at itinaas ang kanyang kamay bago ito hinampas sa mukha ng batang babae na may pulang damit, at pagkatapos ay sinabi niya, sa malamig na boses, Noble young miss, hayaan mong disiplinahin ka nitong hamak na langgam bilang kapalit ng iyong mga magulang ngayon. Para sa asawa ko ang sampal na ito. Isang ngiti ng kaligayahan ang lumitaw sa mukha ni Megan habang siya ay nakaupo doon sa gilid. You dare slap me. Natigilan ang babaeng nakasuot ng pula. Kahit ang kanyang ama ay hindi pa siya sinaktan kahit minsan. Ngayon, isang estranghero ang talagang nangahas na sampelan siya. Sigurado kang mamamatay. Tiyak na mamamatay ka. Ang babaeng nakasuot ng pula ay tumingin kay Alvin na may malamig na tingin na parang nakatingin sa isang patay na tao. Sampal. Isang sampal ang ibinigay ni Alvin sa batang babae na nakapula ang damit bago nginisyan, ang sampal na ito ay para sa kuya na iyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang kalahati ng kanyang mukha ay namamaga ay sumulyap kay Alvin na may titig na puno ng pasasalamat. Anak, pagsisisihan mo ito. Kilala mo ba kung sino siya? Samantala, ang katawan ng matatandang babae na ikinapit ni Jack ay nagsimulang bahagyang manginig. Huwag kang mag-alala, kahit na sino pa siya, dinidisiplina ko pa rin siya ng maayos sa kalagayan ng kanyang mga magulang ngayon at tuturuan siya kung paano kumilos. Si Alvin ay may malamig at walang pakiramdam na ekspresyon habang winalis niya ang matandang babae sa kanyang malamig at walang pakialam na tingin bago ibinalik ang tingin sa babaeng nakasuot ng pula. Sampal. Sampal.
Sunod-sunod na sampal ang ginawa ni Alvin sa mukha ng babaeng nakasuot ng pulang damit, na naging dahilan upang tuluyang mamaga ang mukha nito na parang ulo ng baboy. Di ba sabi mo ipinanganak kang marangal at matayog? Di ba sabi mo pinanganak akong mababa, at gusto mo akong patayin, itong langgam? Ang boses ni Alvin ay puno ng kawalang interes. Ang mga mata ng babaeng nakasuot ng pulang damit ay kumikislap na may malalamig na balak na pagpatay. Tila manhid siya sa nangyayari sa kanya, habang patuloy na bumubulong, ikaw. Ikaw. Sigurado. Siguradong. Pagsisisihan mo ito. Ignorante. Isang sampal na naman ang ibinigay ni Alvin sa babaeng nakapula ang damit, at pagkatapos lamang itong ihampas sa lupa ay humintong ito at malamig na sumigaw, FK off. Huwag ka nang magpakita sa harapan ko. O kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Samantala, bumalik si Jack sa tabi ni Alvin. Matapos mabawi ang kalayaang makagalaw, ay nalalaya ng matandang babae ang dalagang nakasuot ng pula at mabilis na naglakad pababa ng hagdan. Ang malamig niyang boses ay umalangaw-ngaw mula sa malayo, bata, kahit sino ka pa, at ano ang iyong background. Ikaw, maghanda upang harapin ang galit ng estate ng gobernador ng county ng Fairson County. Estate ng mga gobernador ng county ng Fairson County. Napangisi ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Muling estate ng gobernador ng bansa. Siya ay tila labis na nakatadhana sa mga miyembro ng county governor estates. Una ay ang estate ng gobernador ng county ng Swallow Mountain County, ngayon ay ang estate ng gobernador ng county ng Fairson County. Hindi kaya ang babaeng nakapula ang damit noon ay anak ng gobernador ng county ng Fairson County? Narinig ko minsan na ang anak na babae ng gobernador ng county ng Fairson County ay isang masungit na babae, ngunit hindi ko naisip na siya ay magiging masuwayin sa ganitong antas. Namutla ang mga ekspresyon ng marami sa mga tumatangkilik sa restaurant, at nagmadali silang nagbayad ng kanilang mga bayarin at umalis, takot na sila ay manligaw sa kapahamakan sa pamamagitan ng pananatili rito. Maliliit na kapatid. Hindi nagtagal, tanging ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may namamaga ang mukha ang natira. Tumingin siya kay Alvin na may malungkot na ekspresyon. Ang estate ng county governor's estate ng Fairson County ay hindi dapat ipagwalang bahala. Dapat kayong lahat ay magmadali at umalis sa Imperial City. Ito ang Imperial City. Maaaring ang kanilang county governor's estate ay may kakayahang magrebelde laban sa Imperial family. Medyo na-curious si Alvin, dahil gaano man kalakas ang estate ng gobernador ng county, laganap lang ang prestihiyo nito sa loob ng county na kinokontrol nito. Sa Imperial City, isang county governor's estate pa rin ang nangahas na maging mapangahas. Maaaring nakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pagwawalang bahala ni Alvin, at tumawa siya ng mapait at nagpaliwanag, bata, hindi mo alam. Kung ito ay alinman sa iba pang 17 mga county, hindi ito mahalaga. Ngunit ang counter-governor's estate ng Fairson County ay iba. Kung maaalala pa, ang babaeng nakapulang babae ng county ng Makatarungang County, ang kapatid na babae ni Sonsti ng county noon, ay dapat na ang kapatid na babae ng Fairson County at ang maliit na kapatid na babae ng county ng Fairson County. Ang babae ng emperador na iyon ng kanyang kamahalan na emperador ay ina rin ng ika-5 prinsipe. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umalis sa restaurant pagkatapos niyang magpaliwanag, at hindi niya nakalimutang babalaan muli si Alvin na umalis sa Imperial City sa lalong madaling panahon. Sa madaling salita, ang babaeng nakasuot ng pula noon ay pinsan ng 5th Prince. Nakasimangot ang magagandang kilay ni Meghan. Tumingin siya kay Alvin na may bahagyang nag-aalalang tingin. Scoundrel, ano ang dapat nating gawin? Kararating lang nila sa Imperial City at hindi direktang nasaktan ang 5th Prince ng Crimson Sky Kingdom. Hindi ito magandang senyales. Ano, Little Meghan, hindi ka ba masyadong confident kanina? Ngayon natatakot ka na. Pinagtawanan siya ni Alvin. Nag-aalala lang ako sayo. Ungol ni Meghan. Bumalik si Alvin sa kanyang upuan sa pagitan nina Meghan at Kelly habang sinabi niya na may bahagyang ngiti, sige, kain na tayo. Hindi nagtagal, tumingin si Alvin sa babaeng attendant na nakatayo sa malayo at tinawag siya. G-guest, may kailangan ka ba?
Ang babaeng attendant ay hindi nang ahas na tumingin kay Alvin dahil ang dominanteng bearing ni Alvin noon ay natakot din sa kanya. Huwag kang kabahan, gusto ko lang itanong sa'yo kung alam mo kung kailan bukas sa publiko ang Inner City. Pinilit ni Alvin na ilabas ang isang bakas ng ngiti sa kanyang mukha habang nagtatanong siya. Bahagyang kumalma ang ekspresyon ng babaeng attendant habang sinabi niyang, bisita, bukas sa publiko ang panloob na lungsod sa loob ng 1 oras sa umaga, tanghali, at dapit hapon. Ano ang pagkakaiba ng Inner City at Outer City? Nagpatuloy sa pagtatanong si Alvin. Ang panloob na lungsod ay higit na maluho kaysa sa labas ng lungsod. Ang Imperial Palace, ang mga estate ng malalaking angkan, at Paladin Academy ay matatagpuan lahat sa panloob na lungsod. Gayunpaman, karaniwan, kahit na ang mga bisita ay pumasok sa panloob na lungsod, hindi sila mananatili sa loob ng gabi, dahil ang mga inn sa loob ng lungsod ay higit sa 10 beses na mas mahal kaysa sa loob ng lungsod o sino mang maaaring bumili ng mayaman sa loob ng lungsod o sino mang mayaman sa loob ng lungsod. Marangal, dahan daw ang paliwanag ng babaeng katulong. 135. Nalaman ni Alvin ang pagkakaiba ng panloob na lungsod at panlabas na lungsod mula sa babaeng attendant. Kung ikukumpara sa panlabas na lungsod, ang halaga ng lupa sa panloob na lungsod ay lubhang mahal. Young Master, pupunta ba tayo sa Inner City? Tumingin si Kelly kay Alvin. Nakangiti si Alvin habang sinasabi niya. Walang nagmamadali, dahil may oras pa bago magdilim. Tapusin na natin ang pagkain at bumalik muna tayo sa inn. Masunaring tumango si Kelly. Habang sila ay umalis sa restaurant, si Alvin ay nagpasya na mamaya, sa dapit hapon, sila ay papasok sa loob ng lungsod at maghahanap ng isang inn na matutuluyan, at pagkatapos nito ay bibili siya ng isang courtyard house bilang tahanan ng kanyang pamilya sa Imperial City. Siya ay gugugol sa susunod na ilang taon sa Paladin Academy pagkatapos ng lahat. Sa pagbabalik sa inn, naisip ni Alvin sa kanyang puso, mukhang kailangan kong magtrabaho ng husto at kumita ng pera. Bagaman mayroon siyang 10 milyong pilak sa kasalukuyan, alam niya na ang maliit na halagang ito ay malamang nagagastusin lamang sa pagbili ng isang courtyard house sa panloob na lungsod na may napakamahal na halaga ng lupa. Swallow Mountain County, County City, Uclan Estate. Sa loob ng audience hall, isang alagad ng Uclan na nakasuot sa paglalakbay ang nagulat sa Patriarch ng Uclan na si Diane, si Patriarch, Grand Elder, Second Elder, at Young Master Lucian ay malamang na nakatagpo ng sakuna. Malamang. Lumubog ang mukha ni Diane. Aniya, na may matalim at malamig na boses, ito ang resulta ng iyong investigasyon. Huminga ng malalim ang disipulo ng Uclan bago dahan-daang sinabi, Patriarch, sa buong pagsisiyasat ko, wala akong nakitang anumang bakas sa kinaroroonan ng Great Elder. Gayunpaman, ipinagpatuloy ko ang aking pagsisiyasat hanggang sa malapit sa Imperial City. Narinig ko na may gumamit ng 3 Fergana horse para hilahin ang kanilang bagon, at sa bagon na iyon ay ang Lysander Clan's crest. Lysander Clan's crest. It's probably that little bastard's bagon. Mukhang minamaliit ko siya. Nanlamig ang mga mata ni Diane habang sumisigaw na nagutos, ikaw, hilingin mo ang presensya ng 3 Supreme Elder. Oo. Tinanggap ng alagad ng Uclan ang kanyang mga utos at umalis, at pagkatapos lamang niyang lumabas ng audience hall ay nakahinga siya ng maluwag, dahil ang galit ng Patriarch noon ay pinilit siya hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Ikalawang kapatid, Lucian. Huwag kang mag-alala, kahit na ang Alvin na iyon ay pumunta sa Imperial City, kukulayan ko pa rin ang kanyang dugo sa isang talam na may 3 talampakan ang haba upang aliwin ang iyong mga espiritu sa langit. Sa mismong sandaling ito, nawasak ang apoy ng galit ng Uclan's Patriarch, dahil malinaw sa kanya na silang 3 na halos kalahating taon nang hindi nakikipag-ugnayan ay malamang napatay na. Imperial City sa labas ng lungsod, sa isang inn na napakapayapa sa isang mataong lungsod. Bang! 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 Umalangaw-ngaw mula sa pinakamagandang silid sa inang mga tunog ng mga bagay na inihahagis. Halatang inilalabas ng mga bisita sa loob ang galit sa kanilang mga puso. Sa loob ng silid, ang babaeng nakasuot ng pula ay tila nabaliw, at halos lahat ng bagay sa loob ng silid ay inihagis niya.
Ibinagsak ng binata ang kanyang sarili sa kama matapos makaramdam ng pagod sa paghagis, at sinabi, na may pulang-pula na mga mata na tila siya ay isang osere na kalalabas lang sa impyerno, kailan ako, Jaisel, dumanas ng ganitong kahihiyan sa buong buhay ko. Hindi ako magpapahinga hanggang sa siya ay mamatay. Ang matandang babae ay nakatayo sa gilid ng hindi gumagawa ng kahit isang ingay, dahil alam niya na kapag ang young miss ay nagalit, hindi banggitin siya, kahit na ang county governor ay walang magawa. Lola Wang, the inner city should be open soon. Let's go. Gusto kong hanapin ang pinsan ko. Tumayo si Jaisel at galit na humakbang palabas. Oo. Magalang na sumunod ang matandang babae sa likod. Klang-klang. Pagsapit ng takip silim, kasabay ng pagbubukas ng mga pintuan ng lungsod sa loob ng lungsod, ang daloy ng mga taong naghihintay sa tulay na bato at ang mga taong naghihintay na umalis mula sa loob ng panloob na lungsod ay nag-cross sa isa't isa habang sila ay umalis at pumasok. Habang dumaraan ang isang bagon sa kanilang tulay na bato, bagamat may walang tigil na daloy ng mga tao na papasok at palabas, ang batis ng mga tao ay lumipat pa rin sa isang tabi upang gumawa ng paraan. Ang lahat ay tumingin sa kariton na may paggalang habang ito ay dumaraan, dahil ang isang kariton na hinihila ng 3 Fergana horses ay tiyak na pag-aari ng isang mayaman o marangal, at hindi iyon isang taong maaari nilang saktan. Ito ang inner city. Napakaraming tao. Sa loob ng karwahe ng bagon, hindi napigilan ni Kelly na mapasigaw nang sumulyap siya sa labas. Sa loob ng panloob na lungsod, walang tigil na gumagalaw ang mga batis ng mga bagon at mga tao, at isang itim na pulutong ng mga tao ang pumasok sa kanyang mga mata. Nang makita ko ang napakaraming tao sa tulay na bato, naisip ko na marahil ay kailangan nating mag-key-up ng matagal bago tuluyang makapasok. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-smooth. Ang malaanghel na mukha ni Megan ay puno ng mga ngiti, at ang kanyang malademonyong katawan ay tamad na sumandal sa tabi ng bintana ng karwahe. Siyempre. Huwag mong maliitin ang kapangyarihang humahadlang nitong 3 Fergana horses, nakangiting sabi ni Alvin. Kahit na ang 18 county governor's estate sa loob ng Crimson Sky Kingdom ay maaaring hindi gumamit ng 3 Fergana horse upang hilahin ang isang bagon. Hindi dahil hindi nila kayang bayaran ang Fergana horses, ngunit sa halip ay hindi nila ito gagamitin sa maling paraan. Ang isang Fergana horse ay nagkakahalaga ng 10,000 ginto, kaya kakaunti ang mga tao ang handang gamitin ang mga ito bilang isang paraan upang hilahin ang isang bagon. Habang ang bagon ni Alvin ay maayos na nakapasok sa loob ng lungsod at nagsimulang maghanap ng isang inn na matutuluyan, sa labas ng gate ng lungsod sa loob ng lungsod, isang bagon na katulad ng hinihila ng 3 kabayo ay humakbang papunta sa tulay na bato, ngunit maaari lamang itong mabagal na umusad sa tulay na bato tulad ng bilis ng isang langgam. Masyadong mabagal. Sa loob ng karwahe, ang babaeng nakapulang nakadamit ay may sobrang hindi magandang tingnan. Itinaas ng babaeng nakasuot ng pula ang kurtina ng karwahe at umungol sa driver ng bagon, "Hoy, bilasan mo. Young miss, I'm helpless." Hindi makagalaw ang bagon kapag maraming nakapila. Ang driver ng bagon ay may maling ekspresyon. Malamig na bumantong hininga ang babaeng nakapula ang damit bago lumabas ng karwahe at tumingin sa paligid ng batis ng mga tao sa paligid niya, dahilan para lumubog ang mukha niya. Ang hamak na mga karaniwang tao ay talagang nangangahas na hadlangan ang paraan ng young miss na ito. Bang! Itinaas ng babaeng nakasuot ng pula ang kanyang kamay at iniwagayway ang itim na letigo sa hangin, na naging sanhi ng isang malakas na tunog na umalangaw-ngaw. Gayunpaman, ang maliit na tunog na ito ay mabilis na natakpan ng maingay na tunog na nagmumula sa paligid, at halos walang nakarinig nito. Kayong mga hamak na commoner, scram! Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay nagpaikot-ikot sa kanyang letigo habang siya ay sumisigaw ng galit. Ang kanyang boses ay pumasok sa mga tainga ng nakapaligid na mga tao, at ang mga taong ito ay may mga ekspresyon ng paghamak habang sila ay malamig na tumingin sa mga ordinaryong kabayo na humila sa bagon, pagkatapos ay kinukutya nila siya sa isang ganap na walang pigil na paraan. Sa tingin ba niya ang kanyang kariton ay hinayla ng Fergana horses? Oo, nakasakay sa napakasamang kariton at sa tingin niya ay may magandang figure siya.
Kung may kakayahan ka, kumuha ka ng 3 Fergana horse para hilahin ang iyong bagon tulad ng bagon sa harap, kung gayon hindi mo na kailangan pang magsalita at automatiko kaming magbubukas ng landas para sa iyo. Kuya, paano ka makapagsalita ng ganyan? Sa tingin mo ba may resolution ang isang random na tao na gumamit ng 3 Fergana horse para hilahin ang kanilang kariton? Oo, totoo rin. Ang alon ng mga mapanuksong tinig ay pumasok sa tainga ng dalagang nakasuot ng pula, na naging dahilan upang ang kanyang ekspresyon ay lalong hindi magandang tingnan. Bang! Umalis ang itim na letigo sa kanyang kamay, at hagupitin na sana niya ang mga taong nanlilibak sa kanya. Young Miss. Lumabas ang matandang babae sa karwahe at hinawakan ang kamay ng babaeng nakasuot ng pula. Granny Wang, anong ginagawa mo? Tuturuan ko ng leksyon ang grupong ito ng mga hamak na ordinaryong tao. Lumubog ang mukha ng babaeng nakadamit na pula. Young Miss, kung sasaktan mo ang mga tao sa harap ng napakaraming tao, tiyak na magiging pantirya ka ng mga batikos. Sa kasalukuyan, tumatanda na ang kanyang kamahalan na emperador, at oras na para sa pagpapalit ng mga emperador. Baka gusto mo ang pananakit mo sa mga karaniwang tao ng walang dahilan upang maging paraan para makakilos ang ibang mga prinsipe laban sa Fifth Prince. Mapait na tumawa ang matandang babae habang binabalaan ang dalaga sa banayad na boses. Huminga ng malalim ang babaeng nakasuot ng pula bago bumalik sa karwahe. She said, with a gloomy expression, galit lang ang batang banibin na ito na talagang naglakas loob itong mga hamak na commoner na magsalita ng ganito sa young miss na ito. Kung malalaman ng young miss na ito kung sino ang gumamit ng 3 Fergana horses para hilahin ang kanilang bagon at magyabang, dahilan para matukso itong young miss, tiyak na hindi siya bibitawan ng young miss na ito. Ang babaeng nakasuot ng pula ay si Tung Yi, ang anak na babae ng county governor ng Fairsun County. Gayunpaman, isang misteryo kung ano ang magiging ekspresyon nitong Lucas. Malalaman niya na ang may-ari ng kariton na hinaila ng 3 Fergana horse ay mismong ang kabataang sumampal sa kanya sa restaurant kamakailan. Inner City, sa isang tahimik at mapayapang inn. Kayong dalawa, manatili at samahan ang aking ina. Lalabas ako kasama si Jack upang magsagawa ng ilang mga gawain, sabi ni Alvin kina Kelly at Megan bago lumabas kasama si Jack. Sa panloob na lungsod ng Imperial City, may mga negosyong nagdadalubhasa sa pagbebenta ng mga courtyard house, at ang mga negosyong ito ay direktang nasa ilalim ng Imperial Family ng Crimson Sky Kingdom. Sa kasalukuyan, pumasok si Alvin sa isang maluwag na tindahan kasama si Jack. Customer, maaari ko bang malaman kung anong uri ng courtyard house ang hinahanap mo? Sa mga babaeng katulong na nakatayo sa pintuan, ang pinakamaganda sa kanila ay magalang na bumati kay Alvin sa lobby, dahil napansin niya na sa 2 tao sa harap niya, ang binata na nakadamit ng violet ang pinuno. Napakasimple ng lobby. Bukod sa isang counter, mayroon lamang mga modelo na nakalagay sa loob ng lobby. Ang mga modelong ito ay pawang mga modelo ng courtyard house, at bawat isa ay inilagay ng hiwalay. Hindi ko akalain na ang mundong ito ay magkakaroon ng katulad na mga modelo ng arkitektura tulad ng mga mula sa Earth sa aking nakaraang buhay. Hindi maiwasan ni Alvin na matarante sandali at nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam. Customer, ito ang mga courtyard house na hindi pa naibebenta. Mangyaring tingnan at tingnan kung alin ang gusto mo. Itinuro ng babaeng attendant ang isang hilera ng mga modelo ng courtyard house at pinakilala sila ng may bahagyang ngiti. Okay. Tumango si Alvin. Nang malapit ng maingat na sukatin ni Alvin ang mga courtyard house na ito, isang binata sa paligid ng edad na 19 ang pumasok sa tindahan na may kasamang isang matandang lalaki. Maangas ang ekspresyon ng binata at halatang alagad mula sa mayamang pamilya. Customer, gusto mo bang bumili ng courtyard house? Binati naman siya ng isa pang babaeng attendant. Kalokohan. Sa tingin mo ba pumunta ako dito para tingnan ka? Siyempre pumunta dito ang young master na ito para bumili ng courtyard house. Let this young master see what courtyard houses you have here. Ang boses ng binata ay napuno ng isang bahagyang condescending tono, na naging dahilan upang ang ekspresyon ng babaeng attendant ay nagbago sa pagitan ng berde at mapotla, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano. Bilang isang taong nakabili ng courtyard house dito, hindi siya isang taong kayang masaktan.
Sumimangot si Alvin at winalis ng tingin ang binata, ngunit hindi siya nagsalita. Siya ay patuloy na hinihigop sa pagpapalaki ng mga modelo ng courtyard house sa kanyang harapan. Hindi naman masama ang babaeng to. Hoy! Ikaw, itong young master na to ay ayaw niyang daluhan. Ikaw, dalhan mo tong young master. Malakas na naglakad ang binata bago huminto sa harap ni Alvin at tumingin sa babaeng attendant na nag-aalaga kay Alvin na may mapang-akit na tingin na tila kayang haburin ang lahat ng damit sa kanyang katawan. Huminga ng malalim ang babaeng attendant para pigilan ang galit sa kanyang puso, pagkatapos ay sinabi niya, sa mahinang boses, paumanhin, customer. Kasalukuyan akong inaasikaso ang customer na ito at pansamantalang hindi kita maasikaso. Anong sabi mo? Umirap ang binata bago sumimangot, girl, alam mo ba kung sino ang FK nitong young master na ito? Itong young master ay miyembro ng Jade Magnolia County's County Cities Darfield Clan. The Imperial Cities Darfield Clan is our Darfield Clan's main clan. Besides that, kilala mo ba ang Imperial Cities Darfield Clan's direct descendant, na ex-young master's direct descendant na ito sa iyo? Kapatid na pinsan ni Master. Nang marinig ang sinabi nito ay namutla ang mukha ng babaeng attendant dahil sa takot. Ang Darfield Clan ng Imperial City. Isa sa ilang kapangyarihan na mas mababa sa Imperial family sa buong Crimson Sky Kingdom. Xander. Ang kalagayan ng pag-iisip ni Alvin ay lubos na nabalisa ng binata, at tiningnan niya ang binata na may titig na kumikislap ng malamig na liwanag. Pinsan ni Xander. Anak, ano ang tinitingnan mo? Ayaw sumuko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako, si Duanrong, ay hindi isang taong kayang saktan mo. Napansin ng binata na nakatingin sa kanya si Alvin, at may mukha siyang puno ng pang-aalipusta habang nagsasalita siya ng may mapagkunwari na tono. 136, pag-recruit kay Rina. Tagasalin, Crazy Tulonzurator Editor, Lucas. Nagulat pa rin si Alvin, dahil hindi niya akalain na makakaharap niya ang pinsan ni Xander dito. Ngunit ngayon ay hindi pa siya nagsasalita at tinutuya na siya at tinutuya ng binata, na naging sanhi ng isang malisyosong alab sa kanyang puso. Idiot! Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng bibig ni Alvin habang dahan-dahan siyang naglalabas ng isang salita. Natigilan si Duanrong. Itong naka-violet na kabataan ay talagang tinawag siyang tulala. Naisip pa niya na mali ang narinig niya at hindi siguradong nagtanong, ano ang sinabi mo? Hindi pinansin ni Alvin ang binata. Kahit na siya ay pinsan ni Xander, walang anumang tunay na relasyon sa pagitan ng dalawa. Nagkaroon siya ng galit kay Xander, ngunit hindi niya isasama ang mga miyembro ng pamilya ni Xander nang walang dahilan. Ito ay isang punong guro na palagi niyang ipinagpatuloy sa kanyang nakaraang buhay habang nabubuhay sa mundo ng mga mersenaryo sa gilid ng talam. Hindi dapat dalhin ng pamilya ng isang tao ang kanilang mga kasalanan. Ang puntong ito ay isang bagay na kahit na ang mga kaaway sa kanyang nakaraang buhay ay may taos-pusong paghanga sa kanya. Siyempre, kung si Duanrong ay hindi matino at nagalit sa kanya, hindi siya isang taong takot sa gulo. Bahagyang ngumiti si Alvin sa attendant sa tabi niya habang nagtanong, ano ang mga presyo ng mga courtyard house na ito? Bumalik sa katinoan ang attendant. Ang ngiti ni Alvin ay parang simoy ng tagsibol sa kanya, at saglit niyang nakalimutan ang hindi kasiya siyang pakiramdam mula sa nangyari kanina habang same time niyang ipinaliwanag kay Alvin, customer, ang courtyard house na ito ay nahahati sa pangunahing at pangalawang gusali. Ito ay may kabuoang 20 silid, 2 kusina, 2 bulwagan, isang bakuran sa harap ng bahay, at isang bagong bakuran sa likod. Pang-araw-araw na pangangailangan, at sa kabuoang halaga ay 8 milyong pilak. 8 milyong pilak. Hindi mapigilan ni Alvin na mamangha habang nakatingin sa courtyard house na itinuro ng attendant. Si Duanrong ay nakatayo sa gilid na namumula ang mukha. Kailan pa siya hindi pinansin ng isang tao sa ganoong paraan? Ang apoy ng galit ay hindi maiwasang mag-alab sa loob ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang masayang binata na nakadamit ng violet na masayang nakikipag-usap sa magandang attendant. Anak, hindi mo ba narinig ang sinabi nitong young master kanina? I want this attendant. Sinabi ni Duanrong sa malamig na boses na naglalaman ng hindi mapag-aalinlanganan na paraan at labis na mapagmataas. Customer.
Bahagyang namutla ang mukha ng attendant dahil natatakot siya sa ungol ni Duenrong at tumingin kay Alvin na may nag-aalalang ekspresyon. Sa mundong ito, ang mga aso ay tumatahol kung saan-saan. Kailangan mo lang masanay. Maaari kang magpatuloy. Si Alvin ay may walang pakialam at walang pakialam na ekspresyon. Gaya nga ng sinabi niya, napakaraming mga asong galit na galit sa mundong ito na hindi niya talaga kayang patayin silang lahat, di ba? Hanggat hindi nila siya kinagat, maaari silang magpatuloy at maging baliw hanggat gusto nila. Hindi na lang niya sila papansinin. Nakahinga ng maluwag ang attendant nang makita niya kung paano hindi nababagabag si Alvin. Napagtanto niya na bagaman narinig ng kabataang ito ang background ng binata, hindi pa rin siya nababagabag, at sa gayon ay halatang hindi natatakot. Tahol ng aso. Nagdilim ang mukha ni Duenrong habang sumisigaw sa galit, "Anak, nililigawan mo si kamatayan." Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Duenrong ay sumugod kay Alvin, at sa itaas niya, 7 sinaunang mamet na silhouette ang namuo. Ikalimang antas ng core formation stage. Customer, mag-ingat ka. Namutla ang mukha ng katulong dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalalim na cultivation ang binatang ito. Kasabay nito, walang kamalay-malay siyang gumalaw para hamarang sa harap ni Alvin. Nanginginig ang kanyang maselang katawan habang nakapikit sa takot. Nililigawan mo si kamatayan. Ang pagkakita sa attendant na talagang handang protektahan si Alvin ay naging sanhi ng pagsibugho at pagkabaliw ng kanyang mga mata. Ang kanyang hampas ng palad, na sumalubong sa mga larawan ng palad sa buong hangin, ay sumabog pababa patungo sa tagapag-alaga. Mukhang nililigawan mo si kamatayan. Ang boses ni Alvin ay walang kapantay na malamig na para bang nagmula ito sa impyerno mismo. Spirit Serpent Movement Technique. Nag-flash out ang figure ni Alvin, na tila nag-transform sa isang espiritong ahas habang lumilibot siya sa maselang figure ng attendant upang umikot sa harap niya. Sa kritikal na sandali, nanginginig ang mga kamay ni Alvin, pagkatapos ay sumipol ang mga larawan ng palad at mga larawan ng kamao upang harangin ang hampas ng palad ni Duenrong. Ang finishing touch ng dragon. Sa pagitan ng pagkakagulo ng mga larawan ng kamao at palad, itinuro ng daliri ni Alvin at, na sinamahan ng isang nakakabasag na tunog, ay hinawakan ang paparating na palad ni Duenrong. Swish! Sa isang kisap mata, 8 sinaunang mamet na silhouette ang nabuo sa itaas ng Alvin. Ginamit ni Alvin ang lakas ng halos 8 sinaunang mamet nang isagawa ang pag-atake ng daliri na ito. Ika-6 na antas ng core formation stage. Ang matandang lalaki sa likod ni Duenrong ay nanatiling kalmado habang nangyayari ang lahat ng ito. Kahit noong umatake si Duenrong, wala siyang reaksyon. Ngunit ngayon, nang mapansin niya na si Alvin ay nagpahayag ng lakas na ganap na sapat upang sugpuin si Duenrong, ang kanyang mukha ay lumubog, at siya ay agad na nag-flash out. Ang kanyang figure ay nag-iwan ng isang string ng mga after images habang siya ay lumilipad patungo kay Alvin at sumigaw ng paputok, "Stay your hand." Ang mga silhouette ng 60 sinaunang mamet ay nabuo sa itaas ng matandang lalaki. Ika-4 na antas ng origin core stage. Isang malamig na ungol na tila kulog ang agad na sumabog sa buong lobby. Isang matipunong figure na tila bundok na nakaharang sa harap ng matanda. Casual na naglabas ng suntok ang figure, na tila hinamak na gumamit pa ng martial skill. Ang suntok ay sumabog sa dibdib ng matanda at nagpalipad sa kanya. Mabilis na lumapit ang matanda at mas mabilis na lumipad palayo. Ika-7 antas ng origin core stage. Nang lumipad ang matanda, malabo niyang nakikita ang 100 sinaunang mammoth silhouette na kumikislap sa itaas ng figure na umatake sa kanya. At halos sa parehong sandali, dumampi sa papalapit na hampas ng palad ni Alvin ang finger strike ni Duenrong. Agad na sumabog ang lakas ng pag-atake ng daliri niya. Umalangaw-ngaw ang matinis na sigaw ni Duenrong, na sinabayan pa ng kakaibang tunog ng pagkabasag ng buto, at ang kanyang katawan ay nanginginig bago sumunod sa yapak ng matanda. Nawala siya sa pag-atake ng daliri ni Alvin. Bang! Bang!
Ang katawan ng matanda ay katatapos lang bumagsak sa lupa nang ang katawan ni Duan Rong ay bumaba diretso sa kanya, bumagsak sa tabi mismo ng matanda. Ang matinding sakit na nagmumula sa puso ng kanyang palad ay naging dahilan upang muling magpakawala ng matinis na sigaw si Duan Rong na puno ng kalungkutan. Eighth Elder. My carpal bone. Shattered. It's shattered. Lumuwa ang matandang lalaki ng isang subo ng dugo at sinulyapan ang matapang na nasa katanghaliang gulang na may takot bago siya dahan-daang tumayo, Ainul Alliance si Duan Rong na lumabas ng tindahan, at tinahak ang daan patungo sa Darfield Clan Estate. Ito. Iminulat na ng attendant ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang inaasahang hampas ng palad ay hindi bumaba sa kanya, at nakita na lamang niya ang nawawalang mga figure ng binata at ng matandang lalaki sa tabi niya. Sino siya? Kasunod nito, ang kanyang tingin, na puno ng kuryosidad at kawalang paniwala, ay bumaba sa binata na nakadamit ng violet. Lahat ng nangyari noon ay naganap lamang sa isang kisap mata, at nabalik lang siya sa kanyang katinoan nang mapansin niyang natapos na ang lahat. Pero kahit ganoon ay naaalala pa rin niya na bagamat humarang siya sa harap ng binata na naka-violet, sa huli, nagawa pa rin niyang umikot sa harap niya ang naka-violet na binata. Bakit? Biglang may bahagyang batang boses ang pumasok sa tenga niya, dahilan para magising siya mula sa pagkatulala. May pagtataka ang ekspresyon niya habang nagsasalita. Customer. Bakit ka hamarang sa harapan ko kanina? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Bahagyang ngumiti si Alvin habang tinanong niya ang attendant. I don't know as either. At that moment, I felt that I couldn't let a mishap befall my customer. After that, I unconsciously. Habang inaalala ng attendant ang nangyari kanina, she had an unexpressible feeling. Kahit siya mismo ay hindi alam kung bakit niya ginawa ang ginawa niya kanina, at nakaramdam siya ng matinding takot nang maalala niya ang nangyari. Hindi nawala ang ngiti sa mukha ni Alvin habang tinanong niya, ano ang pangalan mo? Customer, ako si Rina, magalang na sagot ng attendant. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa courtyard house model na ipinakilala ni Rina kanina. I think this type courtyard house is pretty good. Meron bang malapit sa Paladin Academy? Paladin Academy. Nanginig ang maselang katawan ni Rina at ang kanyang mga mata ay nagbuga ng kinang nang hindi makapaniwala. Customer, ikaw. Student ka sa Paladin Academy. Sort of. Nakuha ko na yung qualifications pero hindi pa nagre-report. Umiling si Alvin. Nagulat si Rina dahil hindi niya akalain na ang kabataang nauna sa kanya ay talagang mag-aaral sa Paladin Academy. Upang makapasok sa Paladin Academy, bukod sa mga miyembro ng Imperial Family at sa ilang dakilang angkan sa Imperial City na nagtataglay ng kaunting kwalifikasyon upang magrekomenda ng isa sa kanilang sarili, tanging mga henyo na martial artist na nakaranas at nalampasan ang hindi mabilang na mga pagsubok at paghihirap ang nakakuha ng mga kwalifikasyon para makapasok sa Paladin Academy. Gaano man siya tumingin sa kanya, ang naka-violet na kabataang nasa harapan niya ay nasa edad na 18. Kahit anong paraan ang ginamit niya para makuha ang mga kwalifikasyon, sapat pa rin iyon para mabigla siya, at kahit na siya ay tumangala sa kanya. Huminga ng malalim si Rina at dahan-daang nagsalita. Customer, ang swerte mo. Nagkataon lang na isa sa mga courtyard house na ito malapit sa Paladin Academy. Tumango si Alvin. Then I'll take that courtyard house. What procedures do we have to go through? Sa tulong ni Rina, gumasto si Alvin ng 8 milyong pilak at binili ang courtyard house na ipinakilala ni Rina. Si Alvin ay nag-withdraw ng 10 milyong silver gamit ang isang wave ng kanyang kamay bago pinaghiwalay ang 8 milyong silver at inihagis ito sa counter. Ang kanyang buong paggalaw ay natural at maayos. Ang manager sa likod ng counter na namamahala sa pagpaparehistro ay nagulat sa kayamanan ni Alvin. Ipinasa niya ang kasulatan para sa lupain at mga susi kay Alvin ng may lubos na paggalang. Tumingin si Alvin kay Rina at nagtanong, na may ngiti, Rina, paano kung kunin mo ako para tingnan? Napatingin si Rina sa manager na may pag-aalinlangan nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Pumunta ka.
Tumango ang manager. Bagamat bata pa ang customer na ito, halatang may kakaibang background siya batay sa pagiging liberal niya sa pera, kaya ayaw ng manager na saktan siya. Sa pangunguna ni Rina, dumating si Alvin sa courtyard house na binili niya. Ang mga kondisyon ng courtyard house ay halos katulad ng modelo, at ito ay kumpleto sa mga kasangkapan at pang-araw-araw na pangangailangan, na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Customer, may iba ka pa bang tanong? Magalang na tanong ni Rina matapos isama si Alvin sa buong courtyard house. Rina. Tumingin si Alvin kay Rina at bahagyang ngumiti. Interesado ka bang maging manager ko dito? Natigilan si Rina at hindi niya magawang ibalot ang kanyang ulo sa mga bagay. Nagpatuloy si Alvin, nag-aalala akong darating si Duanrong para maghanap ng gulo sa iyo dahil sa nangyari ngayon. Kahit na miyembro ka ng negosyo ng Imperial Family, at hindi siya maglalakas loob na guluhin ka ng hayagan, ang isang kasuklam-suklam na tao na tulad niya ay hindi nasa itaas na kumikilos ng lihim. Kung ikaw ang aking manager, ang iyong pangunahing trabaho ay binubuo ng pagiging namamahala sa aking pang-araw-araw na kita at ang pang-araw-araw na pamamahala ng bahay sa looban. Hindi mo na kailangang gumawa ng anumang bagay, kaya ito ay ganap na mas maluwag kaysa sa iyong nakaraang trabaho. Bukod doon, maaari kong ibigay sa iyo ang doble ng iyong sweldo. Napagpasyahan na ni Alvin sa kanyang puso na kapag binili niya ang courtyard house na ito, hahanap siya ng manager, ilang servant girls, at chef. Sa hinaharap, ang mga gawain sa sambahayan ay hahawakan ng manager, na nagpapahintulot sa kanyang ina at ang kanyang dalawang kasintahang magtanim ng mapayapa. Pag-isipan mo ng mabuti. Sa loob ng susunod na 3 araw, maaari mo akong mahanap dito anumang oras. Hindi pinilit ni Alvin si Rina nang mapansin niya ang pag-aalinlangan nito. 137, malaking problema. Tagasalin, Crazy Tulanzurator Editor, Lucas. Si Alvin ay walang ibang intensyon para alagaan si Rina ng ganito. Puro pag-aalala ang lahat. Bagamat maganda ang hitsura ni Rina, mas mababa pa rin siya kumpara kina Megan at Kelly, at higit sa lahat ay nasa parehong antas ng Stacy. Bilang dating hari ng mga mersenaryo, si Alvin ay isang taong marunong magpasalamat. Kahit na ang paglipat ni Rina upang hamarang sa kanyang harapan ay hindi kailangan, sa oras na iyon ay hindi alam ni Rina ang kanyang kakayahan at halatang itinatapon ang kanyang buhay doon. Ang isang mabait na babae bilang manager ng kanyang courtyard house ay lubhang bagay dahil lubos niya itong mapagkakatiwalaan. Jack, bumalik tayo sa inn at dalhin sila. Pagkaalis ni Rina, nilock ni Alvin ang pangunahing gate bago umalis ng bahay kasama si Jack. Darfield Clan Estate. Bilang isang malaking angkan sa loob ng Crimson Sky Kingdom na mas mababa lamang sa Imperial Family, sinakop ng Darfield Clan Estate ang isang napakalawak na lugar ng lupain. Sa sandaling ito, sa isang malaking patio sa loob ng Darfield Clan Estate, isang mataba, may asawang babae na may timbang na humigit kumulang 300 pounds ang kasalukuyang tinutulungan si Duanrong na bihisan ang kanyang mga sugat. Ang pares ng maliliit na mata sa matabang babae ay kumikislap na may masamang ilaw. Rong, kilala mo ba kung sino ang taong nanakit sa iyo? Galit na umiling si Duanrong. Hindi ko alam. Huwag kang mag-alala, tiyak na malalaman ni Auntie at maghihiganti para sa iyo. Ang boses ng matabang babae ay nagbuga ng bakas ng masasamang lamig. Salamat po, Auntie. Puno ng tuwa ang mukha ni Duanrong dahil alam niya ang kakayahan nitong tiyahin niya. Bagamat ang kanyang tiyuhin, ang pangalawang anak na lalaki ng Darfield Clan, ay napilayan ang kanyang dantian 20 taon na ang nakalilipas, nagawa pa rin niyang pamahalaan ang iba't ibang negosyo ng Darfield Clan, at ang kanyang katayuan sa Darfield Clan ay mas mababa lamang sa patriarches at ilang supreme elders. At laging nakikinig ang tito niya sa tita niyang ito. Tumingin ang matabang babae kay Duanrong at dahan-daang sinabi, magpahinga ka muna. Ipapahatid ko sa tiyuhin mo ang ilang tao para bumili ng courtyard house para sa iyo. Sa oras na iyon, maaari kang direktang lumipat. Bukod pa riyan, dapat ay siguraduhin mong matupad ang mga inaasahan kapag nakapasok ka sa Paladin Academy.
Ang buong Darfield clan ay may kota lamang na 5 rekomendasyon, at dapat isa lang ang ibinigay sa iyo ng tiyuhin mo, kaya't ang iyong tiyuhin ay dapat na mawala sa iyo para sa iyo. Tita, hindi ko kayo bibiguin ni Uncle for sure. Mariing tumango si Duanrong bago tumalikod at umalis. Pagkaalis ni Duanrong, hirap na tumayo ang matabang babae, at ang kanyang 300 pounds na katawan ay lumabas sa malalaking hakbang na nagdulot ng pagyanig ng alon sa lupa. Hilaga ng Darfield Clan Estate, mayroong isang marangyang estate ilang kalye pagkatapos. Kakahinto lang ng isang bagon sa gate ng estate nang may lumabas na pulang figure mula sa karwahe at direktang lumipad patungo sa gate ng estate. WHO. Inihinto ng 4 na bantay sa bahay ang figure sa gate. You all actually dare to stop this young miss. Open up your damn eyes and look at who I am. Sumambulat sa galit ang binatilyong nakasuot ng pula habang galit na nakatingin sa kanila, at tila humigpit ang kamay niyang nakahawak sa itim na letigo. Namuti ang mukha ng isa sa house guard nang makilala siya, saka nagmamadaling yumoko. Young Miss Lysander, ang hamak na ito ay hindi ka nakilala ng ilang sandali. Please pardon my offense. Batang Miss Lysander. Namuti rin ang ekspresyon ng iba pang 3 house guard at nagmamadali silang yumoko. Naalala nilang lahat ang babaeng demonyong ito. Siya ay tiyak na pinsan ng 5th Prince at ang nag-iisang anak na babae ng County Governor ng Fairson County, si Jacel. Pardon your offense. Mangarap ka. Disiplinahin ko kayong lahat ng maayos bilang kapalit ng pinsan ko ngayon. Si Jacel, gayunpaman, ay hindi masyadong mapagpatawad. Nang iangat niya ang kanyang kamay, ang itim na letigo ay tila naging isang itim, makamandag na ahas na kumikislap patungo sa 4 na gwardiya ng bahay, na mabangis na umuugoy sa kanilang mga katawan. Bang! 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 Nabugbog man ang 4 na bantay sa bahay hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang kanilang balat ay hindi sila nakatunog, dahil alam nila na kapag sila ay gumawa ng tunog ay mas matindi ang kanilang parusa. At least ang bait mo. Lola Wang, hanapin natin ang pinsan ko. Matapos mailabas ang kanyang galit, inalis ni Jacel ang kanyang letigo bago mabilis na naglakad papunta sa estate. Ang mga mukha ng 4 na gwardiya sa bahay ay mapuputi na may matinding takot, at napabuntong hininga na lamang sila matapos mawala si Jacel sa kanilang mga paningin. Hindi ko akalain na ang ugali ni Jacel na ito ay hindi magbabago pagkatapos ng maraming taon. Hindi lang ito nagbago, pakiramdam ko mas lumala pa ito. Naalala ko pa noong unang beses siyang pumunta rito 3 taon na ang nakakaraan. Kalahati ng buhok ko ay nasunog niya. Wala yon. 10 years ago, noong bata pa siya, sumilip siya sa kwarto ko at naglagay ng makamandag na ahas sa bath barrel ko. Kung hindi lang ako binigyan ng gamot ni 5th Prince, namatay na sana ako sa pagkalason noon. This she-devil is back again. Mukhang magiging eventful na naman ang estate. Ang 4 na gwardiya sa bahay ay may mga mukha na puno ng matagal na takot, na tila hindi na makayanang maalala ang nakaraan. Sa marangyang ari-arian, sa loob ng backyard pergola, isang pinong binata sa paligid ng edad na 30 ang nakaupo roon habang siya ay payapang nakatikim ng mabangong tsaa. Sa kanyang likuran, may nakatayong matanda na may puting kilay, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Pinsan kuya. Biglang umalangaw-ngaw mula sa malayo ang isang tinig na naging sanhi ng pagkibot ng mga kilay ng pinong binata, at pagkatapos ay bumungad sa kanyang mukha ang isang magiliw na pagmamahal. Ang mga sulok ng bibig ng matanda na may puting kilay ay kumaibot, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang naging hindi natural. Hindi nagtagal, dumating si Jacel bago ang pinong binata. Sa mapupulang mga mata, tumulo ang kanyang mga luha na parang ulan. Pinsan kuya, kailangan mong maghayganti para sa akin. Ang pinong binata, sa madaling salita, ang 5th Prince ng Crimson Sky Kingdom, ay hindi maiwasang matigilan. Ang hirap niyang isipin kung paano nga ba talaga may mabuli nitong pinsan niya. Lee, anong mali? Sinong nanakit sa'yo? Woo! Lumipad si Jacel sa yakap ni 5th Prince. Para siyang lugar para maglabasan nang umiyak siya ng malakas. Lola Wang, anong nangyari?
Nang tingnan ng ikalimang prinsipe ang matandang babae na sumunod kay Jaisel, ang magiliw na pagmamahal sa kanyang mukha ay nawala, at ang kapalit nito ay isang bakas ng isang marangal na ekspresyon. Ito ang marangal na pagpapahayag ng isang taong nasa mataas na posisyon, at sa gayon ay pinigilan ng matandang babae hanggang sa ibinaba niya ang kanyang ulo. Nagmamadaling ikinwento ng matandang babae ang nangyari sa restaurant. Ikalimang prinsipe, ito ang nangyari, ilang oras na ang nakalipas ako at ang batang binibini. Bang! Ang palad ng fifth prince na sumabog na may origin energy ay bumaba sa stone table sa harap niya, na durog-durog ito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may matinding liwanag habang nagsasalita sa mahinang boses. Anong sabi mo? Sinampal ng taong iyon si Jaisel ng maraming beses. Oo. Ibinaba ng matandang babae ang kanyang ulo. Itinaas ni Jaisel ang kanyang ulo at umiiyak habang nagsasalita. Pinsan kuya, tingnan mo, ilang oras na ang nakalipas, at bagamat nakainom ako ng ice skin pill, hindi pa rin maalis ng buo ang mga marka sa mukha ko. Nang mapansin ng ikalimang prinsipe ang mga bakas ng liwanag sa mukha ni Jaisel, ang mabangis na liwanag sa kanyang mga mata ay lalong lumiwanag. Ice Skin Pill, isang grade 7 medicinal pill na nagpagaling sa mga panlabas na pinsala sa balat at nagbunga ng mga mahimalang resulta. Naubos na niya ang Ice Skin Pill ilang oras na ang nakakaraan at hindi pa rin maalis ng buo ang mga marka sa mukha niya. Nai-imagine niya kung gaano siya nasaktan noon. Sino siya? Naglaho ang pinong ugali ng Fifth Prince, at ang kahalili nito ay ang bangis at kalupitan. Bumaba ang kanyang tingin sa matandang babae, dahilan upang bahagyang mamatla ang ekspresyon nito. Ikalimang prinsipe, hindi ko alam. Ang alam ko ay 4 sila. Isang kabataang nakasuot ng violet na nasa edad 18, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may cultivation sa ika-7 antas ng Origin Core Stage, at 2 pang babae na nakasuot ng belo at wala pang 20 taong gulang. Huminga ng malalim si Fifth Prince. Matanda bye. Bye. Isang hakbang pasulong ang maputing kilay na matanda bago tumingin sa Fifth Prince at magalang na yumuko. Go investigate. Gusto kong makita kung sino talaga ang nang-ahas na sakta ng cousin sister ko. Itinuro ni Fifth Prince na may mga mata na naglalabas ng makapal na hangarin sa pagpatay. Ipinanganak siya sa imperial family, at bagamat marami siyang kapatid na lalaki at babae mula sa iisang ama ngunit magkaibang ina, walang sinuman sa kanila ang maaaring pagkatiwalaan ng kanyang taos-pusong damdamin. Tanging itong pinsan niyang kapatid na babae ang hindi makikipagsapalaran laban sa kanya o makipaglaban para sa kapangyarihan at katayuan sa kanya, at sa gayon siya ay palaging nagnanais sa pinsan na kapatid na ito. Pinsan kuya, gusto ko siyang mahuli ng buhay. Gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong kamay. Ang boses ni Jaisel ay may halong walang katapusang malamig na lamig. Natural na hindi alam ni Alvin na sa unang araw ng pagdating niya sa Imperial City, nakagawa na siya ng 2 malalaking problema. Kasalukuyan siyang nakaupo sa loob ng bagon at nakikipagkwentuhan sa 3 babae habang naglalakbay sila patungo sa bahay na binili niya. Scoundrel, bakit mo binenta ang Fergana horses? Tanong ni Megan na may pag-uusisa. Kapos ako sa pera, kaya ibinenta ko sila. Hindi natin sila gagamitin habang nananatili tayo sa Imperial City, at maaari nating bilhin muli ang mga ito kapag kailangan natin sila sa hinaharap, casual na sabi ni Alvin. Ang pagbili ng bahay ay nagkakahalaga ng 8 milyong pilak, at ngayon, na may balanseng 2 milyong pilak na sinamahan ng 3 milyon mula sa pagbebenta ng 3 Fergana horses, mayroon siyang isa pang 5 milyong pilak sa kanya. Walang mga pakinabang sa paglalakbay sa Imperial City gamit ang Fergana horses, kaya ang pagpapalit sa ordinaryong mga kabayo ay higit pa sa sapat. Young Master, ano ang magandang sorpresa na sinabi mo? Kumikislap ang matubig na mga mata ni Kelly habang nagtatanong siya kay Alvin. Nakangiting umiling si Alvin. Kung sasabihin ko sa iyo ngayon, hindi ito magiging isang kasiyasang sorpresa. Napakahiwaga. Walang gustong makaalam, saway ni Megan, ngunit sa totoo lang, bakas ng kuryosidad ang sumilay sa kanyang mga mata. Maya-maya, huminto ang bagon. My liege, nakarating na kami.
Narinig ang boses ni Jack. Nang makita ng tatlong babae na binuksan ni Alvin ang pangunahing gate ng courtyard house sa harap nila, natulala sila. Alvin, ito. Bahay na binili mo. Nagtatakang tanong ni Rosa. Ilang taon na ang nakalipas, nanatili siya sa Darfield clan ng Imperial City sa loob ng ilang taon, at natural na alam niya kung gaano kamahal ang lupain sa loob ng lungsod ng Imperial City. Kung ikukumpara sa Darfield Clan Estate, ang courtyard house sa harap ng kanyang mga mata ay maaaring wala, ngunit kahit na noon, ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7 milyon o 8 milyong silver. Nagulat ako, tama. Tumawa si Alvin. Tumango ang tatlong babae habang sinusundan nila si Alvin papasok ng bahay. Napakalaki talaga ng kaaya-ayang sorpresang ito. Pinangunahan ni Jack ang bagon papasok sa looban bago isara ang pangunahing gate. Scoundrel, malaki ang halaga nitong courtyard house, right? Pinigilan ni Megan ang pagkabigla sa puso at kinusot ang kanyang magagandang mata habang nakatingin kay Alvin. Di bale kung magkano, tingnan mo kung nagustuhan mo. Yung building sa kanan yung main building. Meron itong 7 kwarto at dire-diretso sa backyard. Ang building sa kaliwa ay ang sub-building. May 30 rooms ito at plano kong iwan ito para sa mga servant girls at chef. Dahan-daang nagpakilala si Alvin. Hindi nagtagal, hinayla si Rosa nina Kelly at Megan na may nasasabik na ekspresyon sa kanilang mga mukha upang tingnan ang buong courtyard house. Pagkatapos ng araw na ito, sila na ang may-ari ng bahay na ito. Knock knock. Biglang may kumatok sa pinto. Sa ilalim ng tagubili ni Alvin, lumapit si Jack at sinabi, sa mahinang boses, sino? Ako ito. Isang nag-aalalang boses ng babae ang narinig mula sa labas. Buksan mo ang pinto. Nakilala ni Alvin ang boses na ito. Boses iyon ng manager na napagpasyahan niya, si Rina. Gayunpaman, bakit siya nababalisa? 138. Nang makita muli ni Alvin si Rina, napansin niyang may dala itong isang bundle ng mga bagay, at hindi niya maiwasang magtanong, Rina, ano ang nangyari? Young Master, ang pangalawang master ng Darfield clan ay nagpadala ng mga tao para tanungin ang manager tungkol sa kinaroroonan ng bahay mo. Bagamat walang magawa ang taong iyon dahil hindi nagsasalita ang manager dahil sa business rules, masyadong bihasa ang pangalawang amo ng Darfield clan, kaya hindi magtatagal, malalaman na rin niya ang iyong kinaroroonan. Hindi tumitigil sa pagsasalita ang bibig ni Rina mula nang pumasok siya, at pagkatapos lang ay nagkaroon siya ng pag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Namhilog ang mga mata ni Alvin habang dahan-daang tumango bago nagtanong, pumunta ka para ipaalam sa akin. Namula ang mukha ni Rina. Pumunta ako para humingi ng kanlungan kay Young Master. Hindi ko akalain na ang pangalawang amo ng Darfield clan ay makikialam sa bagay na ito, at kung makialam siya, pagkatapos ay darating siya para sa akin maya-maya. Dahil ganito ito, maaari na akong umalis. Saglit na natigilan si Alvin. Hindi niya inaasahan na ang pangalawang master ng Darfield clan ay talagang tutulong sa kanya na makamit ang kanyang layunin. Namutla ang mukha ni Rina nang makita niya ang ekspresyon ni Alvin. Young Master, hindi ka naman magsisisi ngayon di ba? Paanong hindi malalaman ni Alvin na nagkamali si Rina? Ano ang iniisip mo? Ako, si Alvin, hinding-hindi babawiin ang sinabi ko, paliwanag niya na may bahagyang ngiti. Alvin. Nagsalubong ang magagandang kilay ni Rina. Young Master, ikaw. Hindi kaya miyembro ka ng Darfield clan. Ayon sa aking pagkakaalam, ang mga nakababatang henerasyong direktang linya ng mga inapo ng Darfield clan ay pinangalanan gamit ang Ling. Ako ay minsan, ngunit ngayon ay hindi na, walang pakialam na sabi ni Alvin, dahil hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang pakiramdam na kabilang sa Darfield clan na iyon. Kahit na bumalik ang kanyang deadbeat na ama, hindi pa rin siya babalik sa Darfield clan. Yung clan na malamig at walang pakialam na parang yelo. Ang angkan na pipiliting umalis sa isang solong ina. Hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya ang mapagbigay na regalo na ibinigay sa kanya ng Darfield clan. Si Rina ay isang matalinong tao, kaya nang mapansin ni Alvin na ayaw nang magpaliwanag pa, hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong.
Hindi nagtagal, lumuwag ang ekspresyon ni Alvin at nag-withdraw siya ng pilak bago ito ipinasa kay Rina. Rina, simula ngayon, ikaw na ang manager ng bahay ko. Kunin mo itong pera at kumuha ng ilang mabait, masipag, at mapagkakatiwalaang katulong na babae sa mga susunod na araw. At humanap ka ng 2 chef. Kung tungkol naman sa sweldo nila, doblehin mo ang anumang makukuha ng mga katapat nila sa malalaking angka na iyon. Oo, young master. Tinanggap ni Rina ang pilak at nagmamadaling tumango. Tiyak na aalagaan ko ito ng maayos at hindi kita bibiguin. Kung hindi kita pinagkatiwalaan, hindi kita hahayaang maging manager ko. Umiling si Alvin. Dahil sa nagustuhan niya ang ugali ni Rina kaya niya ginawa ang desisyong ito. Bukod dyan, sa hinaharap, mananatili ka sa pangunahing gusali kasama namin dahil may 7 silid. Ang aking pamilya kasama si Jack ay kukuha lamang ng 5 silid, kaya mayroong 2 karagdagang silid, patuloy ni Alvin. Salamat, young master. Si Rina ay may nasasabik na ekspresyon at ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat. Pinahintulutan siya ng young master na magsabi sa pangunahing gusali, at nangangahulugan din ito na hindi niya ito kinuha bilang isang tagalabas. Scoundrel, sino siya? Isang halimuyak ang sumalakay sa kanyang sentido habang hinawakan ni Megan ang braso ni Alvin. Para bang ipinapahayag niya na pag-aari niya si Alvin. Ang kanyang tingin, na puno ng pagbabantay, ay bumaba kay Rina. Ito ang manager na nahanap ko, si Rina. Rina, ito ang fiancé ko, si Megan. Ipinakilala ni Alvin ang 2 babae. Manager. Nabawasan ang pagbabantay sa mukha ni Megan at bahagya siyang ngumiti kay Rina. Ate Rina, ikinagagalak kitang makilala. Si Rina ay nabigla sa hindi inaasahang pabor habang nagmamadali niyang sinabi, young mistress, maaari mo akong tawaging Rina. Natuwa si Megan nang tawagin ni Rina ang kanyang young mistress, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Rina at naglakad patungo sa bahay. Ate Rina, tara na. Ipapakilala ko sa iyo sina Tita Rosa at Kelly. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang makita niya ang 3 babae na mabilis na nagkakasundo kay Rina. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, 2 kumikislap na liwanag na tila mga kidlat na kumikislap diretso patungo kay Alvin na parang kidlat na tumatama. Mag-ingat ka, my liege. Malungkot ang ekspresyon ni Jack at nanginginig ang kanyang katawan bago nawala sa lugar. Nang muli siyang nagpakita, nasa harap na siya ni Alvin. Whoosh! Kaagad, ang kanyang 3 talampakang haba na talam ay kumislap at mahigit 500 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas niya. Nakaharap sa 2 kislap ng liwanag na lumilipad sa ibabaw, ginamit ni Jack ang kanyang buong lakas, malinaw na nagpapakita kung gaano siya natatakot sa 2 biglaang pagkislap ng liwanag na ito. Gayunpaman, kahit na ang sword strike ni Jack ay wala pa ring tumama. Ang 2 kislap ng liwanag ay dumaan sa kanyang espada at lumipad patungo kay Alvin. My liege. Ang ekspresyon ni Jack ay naging sobrang malungkot at nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis mula sa kanyang katawan. Kung mamatay man ang kanyang liege, hindi rin siya makakaligtas. Ayos lang, Jack, alisin mo ang iyong espada. Sabi ni Alvin, na naging dahilan para tumira ang puso ni Jack. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, napansin niyang may 2 kakaibang maliliit na sawa sa mga kamay ni Alvin. Little Black, Little White, nagising na kayong 2. Nagsimulang laruin ni Alvin ang 2 maliliit na sawa. Napansin niya na pagkatapos ng kalahating taon ng pagtulog, sila ay talagang sumailalim sa isang malaking metamorphosis. Hindi lamang ganap na nahayag ang mga sungay sa kanilang mga ulo, ngayon ay kumikislap pa sila ng may mahinang kinang. Talagang hindi ko naisip na ang kasalukuyang bilis ng inyong 2 ay magiging mabilis. Anong uri ng variant kayong 2? Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Ang kanyang origin energy ay sumanib sa katawan ng 2 maliliit na sawa at napansin niya ang isang nakakagulat na bagay. Ang ubod ng hayop ng snow python ay talagang ganap na natunaw at hinigop ng 2 maliliit na sawa. Hindi nakakagulat na ang kanilang kasalukuyang bilis ay halatang higit na nakahihigit sa snow python sa kalakasan nito.
Maging si Jack ay hindi sila mahawakan nang ibigay niya ang kanyang buong lakas habang umaasa sa kanyang grade 7 spirit weapon. Gayunpaman, sa kabutihang palad, walang nangyari sa kanila. Naramdaman ni Alvin ang isang alon ng takot na dumapo sa kanya. Hindi niya nabanggit ang dalawang maliliit na sawa kay Jack, kaya hindi alam ni Jack ang kanilang pag-iral. His. Ang dalawang maliliit na sawa ay mapaglarong nag-flick ng kanilang mga dila kay Alvin. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang manhid ang anit ni Jack, at hindi makapaniwalang nagtanong, "Aking Katie, wala, ito ba ang iyong mabangis na mga hayop?" Uri ng. Tumango si Alvin. Nakatuon pa rin ang kanyang pag-iisip sa sandaling dumaan ang dalawang maliliit na sawa patungo sa kanya. Malabo niyang nakita ang mahigit 1,000 sinaunang mammoth silhouette na kumikislap sa itaas ng mga ito bago nawala sa susunod na segundo. Napakabilis nito na kahit siya ay hindi malinaw na makita ang eksaktong dami ng mga sinaunang mammoth na silhouette. Malabo lang niyang nakita ang ilang mga after images. Little Black, halika ipakita mo sa akin kung gaano kayo kalakas sa kasalukuyan. Tumingin si Alvin sa maliit na itim na sawa at bahagyang hinimas ang maliit na ulo nito. Tila naintindihan ng maliit na itim na sawa ang sinabi ni Alvin, habang pinipitik nito ang dila bago agad na kumislap palabas at nakapulupot sa isang malaking puno sa harap ng courtyard. Mapaglaro itong sumabit sa isang sanga ng puno at nagsimulang kumurap kay Alvin. Sa pagkakataong ito ay malinaw na nakita ito ni Alvin. Whoosh! Sa sandaling ito, gumalaw din si Little White at nakasabit sa isang sanga ng puno tulad ng Little Black. 6 na raang sinaunang mammoth silhouettes. Mabangis na nilunok ni Alvin ang isang subo ng laway, nang mapansin niya na ang Little Black at Little White ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas sa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage. Hindi nakakagulat na nagawa nilang iwasan ang welga ni Jack ng buong lakas. Si Jack ay kasalukuyang nakabawi lamang sa ikatlong antas ng Nascent Soul Stage, at nang walang spirit weapon, ang kanyang buong lakas ay maihahambing sa lakas ng 400 sinaunang mammoth. Kung gagamitin niya ang kanyang grade 7 spirit weapon, makakapagbigay siya ng halos 520 sinaunang mammoth, na medyo may pagkakaiba sa alinman sa dalawang maliliit na sawa. Hindi ko inasahan na magaganap ang gayong nakakatakot na pagbabago pagkatapos nilang masipsip ang beast core ng Snow Python. Hindi ka panipaniwala. Matagal bago huminahon ang estado ng pag-iisip ni Alvin, at isang tanong ang lumitaw sa kanyang puso. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang beast core ng Snow Python ay hindi dapat maging sanhi ng dalawang maliliit na sawa na sumailalim sa gayong mga pagbabago. Marahil ay may ilang mga nakatagong katotohanan na hindi niya alam, o baka may iba pa sa loob ng beast core ng Snow Python. Sa kasamaang palad, gayunpaman, ngayong ganap na natunaw at naabsorb ng dalawang maliliit na sawa ang ubod ng hayop ng Snow Python, wala nang paraan para mag-imbestiga. Ano man ang mangyari, ang dalawang maliliit na sawa na sumasailalim sa metamorphosis ay muling naging sanhi ng kasiyahan ni Alvin, dahil nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng dalawa pang powerhouse sa tabi niya na mas malakas pa kay Jack. Ang dalawang maliliit na sawa at si Alvin ay magkakaintindihan sa puso sa puso. Kailangan lang ni Alvin na pamunuan sila ng bahagya at ang dalawang maliliit na sawa ay maaaring mag-transform sa dalawang hindi magagapi na matutulis na talam. Dalawang matulis na talim na maaaring tumago sa dibdib ng kanyang mga kaaway. Ikinaway ni Alvin ang kanyang kamay at bumalik sa kanyang kamay ang dalawang maliliit na sawa. Naglabas ng takot ang mga mata ni Jack, dahil naiintindihan niya na kahit nasalakayin siya ng isang maliit na sawa, hindi maiiwasan ng kasalukuyang sawa ang kamatayan. Kahit na ginamit niya ang grade 7 spirit weapon, ang magiging resulta ay pareho. Natural na napansin ni Alvin ang tingin ni Jack, at naramdaman niyang hindi ito masamang bagay. Mula ngayon, bukod sa kailangang mag-alala tungkol sa laso na ibinigay sa kanya ni Alvin, kailangan niyang mag-alala tungkol sa dalawang maliliit na sawa na ito na ganap na sumunod sa mga utos ni Alvin. Alam niya na si Jack ay isang matalinong tao at marunong pumili. Malalim sa gabi. Dahil wala pa silang chef, si Rina ang personal na naghanda ng hapunan para sa kanila, at ang lasa ay naging dahilan upang si Alvin at ang kanyang pamilya ay walang humpay na purihin siya.
Ate Rina, hindi ko inaasahan na ang galing mo sa pagluluto, sabi ni Kelly, na may bahagyang ngiti. Young mistress, masyado kang mabait, pero how could I compare to those professional chefs? Bahagyang umiling si Rina. Ate Rina, tawagin mo na lang akong Kelly. Dahil sa pagkakatawag bilang young mistress, namula si Kelly sa kahihiyan. Pagkatapos ng hapunan, bumalik sina Rosa, Kelly, at Megan sa kanilang mga silid. Si Jack, sa kabilang banda, ay nakatayo sa likod ni Alvin, ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang bodyguard. Rina. Tinawag ni Alvin si Rina, na kalalabas lang mula sa kusina. Young master, may kailangan ka ba? Tumingin si Rina kay Alvin nang may pagtatanong at puno ng kuryosidad. Rina, tila natakot ka noong binanggit mo ang pangalawang amo ng Darfield clan ngayon. Ayon sa aking pagkakaalam, ang pangalawang amo na ito ay isang ordinaryong tao lamang na napilayan ang kanyang dantian, tama ba? Ito ay isang bagay na hindi kayang ibalot ni Alvin sa kanyang ulo. Ang pangalawang Panginoon ng Darfield clan, si Aaron, si Dantian ay aksidenteng napilayan ng kanyang patay na ama noong mga nakaraang taon. Ito ay isang bagay kahit alam niya. Ang isang 9th level body tempering martial artist na napilayan si Dantian ay talagang nagawang maging sanhi ng pamumutla ng mukha ni Rina dahil lang sa pagbanggit sa kanya. Young master, may mga bagay na hindi mo alam. Bagamat baldado si Dantian ang pangalawang master ng Darfield clan, bihasa siya sa negosyo. Ang mga negosyo sa ilalim ng Darfield clan ay kadalasang itinayo niya. Bagamat nawala ang kanyang cultivation, kontrolado niya ang ekonomiya ng Darfield clan, kaya ang kanyang katayuan sa loob ng Darfield clans at ang ilang supreme ay nasa ibaba lamang. Sa sandaling marinig ni Rina ang sinabi ni Alvin, alam niya na hindi niya alam ang kasalukuyang kalagayan ng Darfield clan. Naku-curious siya sa puso niya. Maaaring ang young master ay direktang inapo ng Darfield clan na naiwan sa labas ng clan. 139 Dear Straits. Tagasalin, Crazy Tulonzurator Editor, Lucas. Sa isang maluwang na silid, nakahiga si Alvin sa malambot na kama habang nakatingin sa kisame na may kumikislap na tingin. Ang sinabi ni Rina kanina ay parang nagising siya sa panaginip. Bigla niyang naramdaman na marami sa mga dati niyang paraan ng pag-iisip ay masyadong walang muwang. Ayon sa dati niyang iniisip, pagkarating niya sa Imperial City, diretso siyang pupunta sa Darfield clan at homanin si Xander bago siya patayin. Sa ganitong paraan, ang Darfield clan ay magderanas ng pagkawala ngunit hindi maipahayag ang kanilang mga hinaing. Ngunit ngayon ay tila ang bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Kung papatayin niya si Xander sa isang patas at pampublikong laban, tiyak na kailangan niyang harapin ang mga lihim na pagtatangka ni Aaron na maghiganti. Ang katayuan ni Aaron ay napakataas sa Darfield clan, kaya't ito ay magiging napakahirap. Siya mismo ay hindi natatakot, ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Mukhang ang paghihiganti kay Xander ay kailangang planuhin ng mabuti. Huminga ng malalim si Alvin bago niya ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip ng paraan upang harapin ang sitwasyon. Bukod kay Jack, naroon lamang ang dalawang maliliit na sawa sa tabi niya na malalakas. Kung ang dalawang maliliit na sawa ay magtutulungan at umatake ng hindi inaasahan, ang pagpatay sa isang ikalimang antas ng Nascent Soul Martial Artist ay hindi dapat maging problema, ngunit kung ito ay isang ika-6 na antas ng Nascent Soul na Martial Artist, kung gayon kahit na si Jack at ang dalawang maliliit na sawa ay magtulungan, hindi pa rin nila siya kayang patayin. Si Aaron ay may napakataas na katayuan sa Darfield clan. Hindi banggitin ang isang ika-6 na antas ng Nascent Soul na martial artist, marahil ay maaari pa siyang umorder tungkol sa isang martial artist na nasa itaas ng ika-7 antas ng Nascent Soul stage. Ang lakas na kontrolado ko ay masyadong mahina. Dahan-daw ang binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa loob. Linangin. Hanggat nakapasok siya sa Origin Core Stage, magagawa niyang i-condense ang isang Grade 8 Pilfire at maging isang Grade 8 Alchemist, at sa gayon ay magagawa niyang pinuhin ang isang Grade 8 Spirit Cleansing Pill para kay Jack. Sa oras na iyon, ang lakas ni Jack ay mababawi ng isa pang ikatlong bahagi.
At batay sa mga pagtatansya ni Alvin, ang kanyang lakas ay nasa unang antas ng Void Priang stage. Hindi ako mapipigilan kung si Jack ay isang first-level Void Priang martial artist. Ang mga mata ni Alvin ay nagbuga ng matinding malamig na liwanag bago niya ito ipinikit. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Raging Python Form. Ang origin energy sa loob ng katawan ni Alvin ay galit na sumugod sa kanyang katawang laman at walang humpay na pinapagalitan ito. Kung hindi pa nakumpleto ng kanyang laman na katawan ang pagtempere nito, hindi niya magagawang makapasok sa ikalimang antas ng core formation stage. Maaaring sabihin na ang paraan ng paglilinang ng isip ng Raging Python form ay nagpabagal sa bilis ng paglilinang ni Alvin sa isang tiyak na antas. Ito talaga ang dahilan kung bakit mahirap para sa kanya na abutin ang antas ng cultivation ni Kelly at Megan. Ang kanyang paglilinang ay may dagdag na hakbang, ang tempering ng fleshly body. Nilinang ni Alvin ang buong gabi hanggang madaling araw kinabukasan, ngunit napansin niya na hindi talaga siya nakaramdam ng pagod. Bagamat hindi pa tapos ang ika-4 na antas ng core formation stage ng tempering ng fleshly body, napansin pa rin niya ang ilang pagbabago sa kanyang sarili. May spiritual force. Parang umabant na. Kaunti na lang para may kumpara ito sa spiritual force of a nascent soul martial artist. Matapos itong mapansin, nagulat si Alvin. Kung nagtataglay siya ng espiritual na lakas na maihahambing sa isang nascent soul martial artist, nangangahulugan din ito na makakapag-inscribe siya ng inscription na mas mataas pa kaysa sa Blood Crescent inscription. Kung na-activate ng hindi inaasahan, ang Blood Crescent inscription ay may kakayahang pumatay ng mga martial artist sa ibaba ng nascent soul stage ngunit walang banta laban sa sinumang martial artist sa nascent soul stage. Kung gusto niyang makitungo sa isang nascent soul na martial artist, kailangan niyang gumamit ng mas mataas na grade offensive inscription. Scoundrel, ikaw. Nakalusot. Lumabas si Alvin sa pangunahing gusali at nakarating sa harap na patio. Ang kanyang hitsura, na puno ng espiritu, ay naging dahilan upang magulat si Megan. Hindi. Umiling si Alvin. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang ikinatutuwa niya. Sumulyap si Alvin kay Kelly, na natulala sa kanyang pagtatanim ng espada, at bahagyang ngumiti habang tinanong niya si Megan, sino ang mas malakas sa pagitan mo at ni Kelly? Nakangiting sabi ni Megan, pagkatapos na ang nagyayelong espada ni little sister na si Kelly ay pumasok sa perpektong yugto, hindi ako katapat para sa kanya. Bukod dito, ang kanyang paglilinang ay dapat na malapit ng umakyat sa ika-6 na antas ng core formation stage. Hindi man lang naiinggit si Megan sa cultivation ni Kelly na nalampasan niya, dahil naging maayos ang pakikitungo niya kay Kelly nitong nakaraang 2 taon, at para silang tunay na magkapatid. Siyempre, ito ay limitado lamang sa Kelly. Marahil ay dahil si Kelly ay kasama ni Alvin noong una at siya ay dumating ng maglaon. Gayunpaman, si Megan ay labis na mapagbantay sa sinumang ibang babae na lumitaw malapit kay Alvin dahil ayaw niyang ibahagi si Alvin sa isang pangatlong babae. Kelly. Tumingin si Alvin sa malayong magandang figure na may bahagyang pagtataka dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking pag-unlad si Kelly sa kanyang paglilinang. Kasalukuyang si Kelly ay katulad niya, nasa edad na 18. Mabilis na nagbago ang mga babae habang sila ay tumatanda, at ang kasalukuyang Kelly ay ganap na naiiba sa immature na batang babae noong nakaraang 3 taon. Whoosh! Ang espada ni Kelly na nababalutan ng origin energy ay kumislap, at kasama nito, isang nagyayelong malamig na aura ang lumabas. Ang buong espada ay tila natatakpan ng isang layer ng malamig na chi. Ito ay tiyak na ang Freezing Sword, isang mataas na grado ng profound rank sword skill. At ito rin ang sword skill sa loob ng top cultivation method, ang Frost God Sword Technique. Nang sumunod na buwan, mapayapa ang Courtyard House. Bukod sa paminsan-minsang pakikipaglandian sa kanyang 2 nobya, ginugol ni Alvin ang kanyang oras sa masusing paglilinang. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang pag-concentrate lamang sa paglilinang ay ginawang mas mabilis ang proseso kaysa sa paglilinang habang naglalakbay sa kariton. Kung tutuusin, sa paglalakbay, hindi niya maiwasang madamay sa ilang kaguluhan.
Nakumpleto ni Alvin ang tempering ng kanyang fleshly body para sa ika-4 na antas ng core formation stage sa loob ng kalahating buwan at nagsimulang mag-charge patungo sa ika-5 antas ng core formation stage. Isang bagay na dapat banggitin ay ang kanyang spirit serpent movement technique na matagal nang hindi nakakalusot ay sa wakas ay nakapasok na sa perfection stage sa loob ng isang buwang ito. Sa kasalukuyan, ang 3 mataas na grado ng profound rank martial skills na taglay niya ay sunod-sunod na tumuntong sa perfection stage. Whoosh! Sa harap na patio, ang katawan ni Alvin ay parang isang espiritong ahas habang ito ay kumikislap, na tila nag-transform sa isang violet na kidlat. Sa itaas niya, 12 sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kasalukuyang kanya ay maihahambing sa isang ika-9 na antas ng core formation martial artist. Kung ginamit niya ang grade 8 spirit weapon, Violet Myrtle Flexible Sword, kumpiyansa siya na walang masyadong tao sa ilalim ng origin core stage na makakalaban ng isang sword strike mula sa kanya. Sa buwang ito, maayos na nakapasok si Kelly sa ika-6 na antas ng core formation stage. Kung ikukumpara sa isang buwan bago, ang payapang bahay ay nadama na mas buhay, dahil si Rina ay nakatagpo ng 3 aliping babae at 2 chef. Lahat ng bagay sa bahay ay nasa tamang landas, na nagpapahintulot kay Alvin at sa kanyang pamilya na maglinang sa kapayapaan. Kamusta ang sitwasyon sa labas? Tinanong ni Alvin si Jack, na kababalik lang. Magalang na sinabi ni Jack, my liege, kahit na ang pangalawang master ng Darfield clan na iyon at ang mga tao ng 5th Prince ay naghahanap pa rin ng iyong kinaroroonan, hindi na ito madalas. Hindi nila alam ang background mo at sa gayon ay wala silang paraan para hanapin ka. Gayunpaman, ayon sa aking pagkakaalam, ang Fairson County's County Governor's the second daughter at ang Dua Newsy. Parehong taon mo sa Paladin Academy. Mayroong 2 buwan pa bago matapos ang registration period ng Paladin Academy at kapag nagsimula na ang termino. My liege, kung pupunta ka sa Paladin Academy, malamang na makikilala ka nila sa unang pagkakataon, at sa oras na iyon, ang pangalawang master ng Darfield clan at ang 5th Prince ay parehong target ka. Binanggit ni Jack ang kanyang mga alalahanin. Parehong ang pangalawang master ng Darfield clan at ang 5th Prince ay may napakaraming powerhouse sa ilalim ng kanilang pamumuno. Si Jack ay may kamalayan sa sarili at kaya alam niya na sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, magiging mahirap para sa kanya na harapin ang mga ito. Paladin Academy students din sila. Bahagyang nagulat si Alvin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumango siya. Naiintindihan ko. Mag-iisip ako ng isang paraan upang mahawakan ito. Pagkatapos nito, patuloy na pagmasdan ang mga nakapalibot na kalagayan. Hindi ko nais ang pangalawang master ng Darfield at ika-5 tao ng prinsipe na hanapin ang lugar na ito sa maikling panahon. Yes, my liege. Magalang na sagot ni Jack. Sinunod niya ang alinman sa mga utos ni Alvin nang walang kondisyon. Tumingin si Alvin kay Jack at dahan-daang sinabi, bukod dyan, huwag mo akong tawaging liege mo sa hinaharap, tawagin mo akong young master tulad ni Rina at ng iba pa. Yes, young master, sagot ni Jack bago umalis. Ang pangalawang amo ng Darfield clan, 5th Prince. Hinimas ni Alvin ang kanyang mga templo. Kung ang kasalukuyang siya ang haharap sa kanila, walang alinlangan na labis niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili. Medyo kulang pa ang spiritual force ko. I can only wait for some time. Huminga ng malalim si Alvin habang naglalabas ng siksik at malamig na liwanag ang kanyang mga mata. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, walang paraan upang linangin ang espiritual na lakas, at maaari lamang umasa ang isa sa pag-unlad ng kanyang paglilinang upang patuloy na mapalago ang espiritual na lakas ng isang tao. May pakiramdam si Alvin na hanggat nakapasok siya sa ika-5 antas ng core formation stage, ang kanyang spiritual force ay dapat na maayos na makukumpleto ang huling metamorphosis. Sa oras na iyon, ang kanyang espiritual na lakas, na maihahambing sa isang martial artist sa nascent soul stage, ay sapat na upang isulat ang isang mabigat na inscription na maaaring lipulin ang mga nascent soul na martial artist. Gayunpaman, kung mas mataas ang inscription, mas mahal ang mga materyales na kailangan.
Ang isang inscription lamang na maaaring pauksain ang isang nascent soul martial artist ay nangangailangan ng mga materyales na nagkakahalaga ng ilang milyong pilak. Napagtanto ni Alvin na kailangan niyang humanap ng paraan para kumita ng pera. Tumingin si Alvin sa babaeng katulong sa tabi niya at nagtanong, "Luisa, may makeup ka ba?" Ang babaeng tagapaglingkod na ito ay isang matalinong babae na nagngangalang Luisa. Siya ay dinala ni Rina. Oo. Mabilis na tumango si Luisa. "Kunin mo ito para sa akin," sabi ni Alvin. Kahit na curious si Luisa kung bakit gustong mag-makeup ni Alvin, dinala pa rin niya ito para kay Alvin. Nang makita niya si Alvin na naglalagay ng makeup sa sariling mukha, natigilan siya. Kailangan bang pampaganda ang mukha ni Young Master, na napakaselan at maganda na kahit isang babae ay may inggit? Sa walang oras, siya ay ganap na tulala. "Paano na? Makikilala mo pa ba ako?" Bahagyang ngumiti si Alvin. Ang kasalukuyang sa kanya ay tila nagbago na ang kanyang mukha, at ito ay tiyak na epekto ng pagbabalat kayo mula sa makeup na ginamit niya. "Young Master, you're too formidable. This is really too godly." Si Luisa ay may mukha na puno ng pagsamba habang nakatingin kay Alvin. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, napakahirap para sa kanya na maniwala na totoo ito, dahil imposibleng mapansin na naka-makeup si Alvin sa pamamagitan lamang ng pagtingin. "Luisa, ano bang ikinagulat mo? Ikaw? Sino ka? Bakit mo sinusuot ang damit ng hamak ko?" Sa hindi malamang oras, lumabas si Megan sa kanyang silid, at nang makita niya ang nakabalatang Alvin, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Pinandilatan ni Alvin si Megan at mabangis na sinabi, "Bata, napatay ko na ang iyong hamak. Akin na ang courtyard house mula ngayon. Akin ka na rin. Bastos." Si Megan ay nalilito kanina dahil sa sobrang pag-aalala, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakilala niya si Alvin. "Ikaw. Ito. Paano mo nagawa?" Hindi nagulat si Alvin na nakilala siya ni Megan. Kung tutuusin, matagal na silang magkasama. 104 na po. Tanungin mo si Luisa. Kailangan kong lumabas at may gagawin. Bahagyang ngumiti si Alvin. Bagamat iba na ang mukha niya ngayon, sobrang natural ang ngiti niya. Dinala ni Alvin si Little Black sa kanyang manggas bago lumabas ng bahay. Pagkalabas ng bahay, tinanong ni Alvin ang isang dumaraan tungkol sa lokasyon ng Alchemist Guild sa loob ng lungsod bago naglakad ng may malalaking hakbang. Ang panloob na lungsod ay hindi malaki ngunit hindi rin ito maliit. Dumaan si Alvin sa daloy ng mga tao bago nakarating sa Alchemist Guild makalipas ang kalahating oras. Kung ikukumpara sa Alchemist Guild ng Nag-Allen City, ang Imperial City's Alchemist Guild ay isang sinaunang at marilag na gusali. Ito marahil ang pangunahing gusali para sa Alchemist Guild ng Crimson Sky Kingdom, naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sa loob ng lobby ng Alchemist Guild, walang tigil ang daloy ng mga taong pumapasok at umaalis. Karamihan sa mga taong ito ay narito upang mag-post ng mga takdang aralin. Mayroon ding isang maliit na bilang ng mga tao na may Alchemist Guild crest sa kanilang mga dibdib. Malinaw na sila ay mga alchemist, at karamihan sa kanila ay grade 9 alchemist. Ang mga grade 9 alchemist na isang pambihirang tanawin sa Fresh Breeze Town at maging ang Nag-Allen City ay makikita na ngayon sa lahat ng dako. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso, at kasabay nito ay binawi niya ang kanyang grade 9 alchemist crest at inilagay ito sa kanyang dibdib bago pumasok. Agad, ang mga tao sa labas ng pinto ng Alchemist Guild ay huminto sa kanilang mga hakbang at ang kanilang mga tingin ay bumaba kay Alvin. Isang grade 9 alchemist. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang batang ito na nakadamit ng violet ay mukhang nasa edad 18 lamang. Isang 18 taong gulang na grade 9 alchemist. Nagulat silang lahat. Bagamat itinago ni Alvin ang kanyang mukha, ang mukha na ito ay mukha pa rin ng isang kabataan at mukhang nasa halos 18 taong gulang. Hindi pinansin ni Alvin ang mga titig na ito. Direkta siyang pumasok sa lobby ng Alchemist Guild at tinungo ang counter. Samantala, sa wakas ay nagsimulang gumalaw ang mga tao sa pintuan. 18-year-old youth, grade 9 alchemist. Totoo ba o peke?
Why katumbas naniniwala ka ba dito? Sa tingin mo ba kung ang ating Crimson Sky Kingdom ay may 18 taong gulang na Grade 9 Alchemist na pumasa sa verification ng Alchemist Guild, hindi natin malalaman ang tungkol dito. Tama ka. Ang crest na suot niya ay galing siguro sa senior ng pamilya niya. Sa tingin ko rin. Karamihan sa mga tao ay hindi itinuring na si Alvin ay isang tunay na Grade 9 Alchemist. Kung alam ni Alvin ang kanilang iniisip, tiyak na matatawa siya sa paghamak at pakiramdam na sila ay nasa sabik sa isang bagay na karaniwan. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang 18 taong gulang na alchemist ay lumitaw sa banyagang lupain, nang walang katapusan at hindi mabilang ang bilang. Naglakad si Alvin papunta sa isang bakanteng counter. Gayunpaman, nang malapit na siyang makarating sa counter, isang binata na nakaasol ang damit ang pumunta sa harapan niya at tumayo sa harap niya. Lumubog ang mukha ni Alvin. Hindi natulungan ng binata ang attendant na mag-post o makatanggap ng assignment, sa halip ay tumingin kay Alvin na may nakakatuwang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang binata ay higit sa 20 taong gulang at naglabas ng pagmamataas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Anak, ang mga alituntunin ng Alchemist Guild ay nagsasaad na ang mga alchemist lamang ang kwalipikadong magsuot ng Alchemist Guild's crest. Kung ang isang tao ay magbibigay sa iba ng kanilang crest ayon sa gusto nila, ito ay maituturing na isang uri ng kawalang galang sa Alchemist Guild. Tumingin ang binata kay Alvin na may mapanlinlang na ngiti. Talagang matapang ang mga nakatatanda sa pamilya mo, talagang nangangahas na hayaan ang isang batang tulad mo na magsuot ng kanilang Alchemist Guild crest. Mukhang walang respeto sa Alchemist Guild. Si Alvin sa una ay naisip na ito ay kakaiba. Ang taong ito ay hindi talaga gustong pumunta sa counter, gusto niyang pigilan siya. Ngayong narinig niya ang sinabi ng binata, sa wakas ay naunawaan ni Alvin at nalaman niya kung bakit siya pinigilan ng binata. Maliit na bata. Namilog ang mga mata ni Alvin at may bakas ng panunuya na lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti at sinabing, paano mo malalaman na hindi ito ang sarili kong Alchemist Guild crest? O baka ikaw ang nasa sabik sa isang bagay na karaniwan at iniisip na imposibleng maging Grade 9 Alchemist sa edad na katulad ko. Sa sandaling ito, maraming tao sa loob ng lobby ng Alchemist Guild ang nakapalibot sa kanila. Ang panunood ng isang eksena ay likas ng tao. Hindi ba ito ang henyong alchemist ng Dolan clan, si Harley Dolan? Yeah, it's Harley. Di umano, itong Harley ay naging Grade 9 alchemist noong siya ay 20 taong gulang pa lamang at kinikilala ng publiko bilang pinakatalentadong henyo na alchemist ng ating Crimson Sky Kingdom sa nakababatang henerasyon. Talagang sinuwerte ang Dolan clan na nakagawa ng napakagaling na alchemist. Sa likas na talento ni Harley, hindi magiging mahirap ang pagiging Grade 7 Alchemist sa hinaharap. Grade 9 Alchemist din ang kabataang ito. Oh my God, mukhang 18 pa lang. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Harley kanina? Malamang na nakuha ng kabataang ito ang Alchemist Guild crest mula sa senior ng kanyang pamilya at sadyang pumunta dito para magpakitang gilas. Nakakainis talaga ang mga seniors ng kabataang ito. Masiglang nag-usap ang mga tao sa paligid. Walang naramdaman na si Alvin ay talagang isang Grade 9 alchemist dahil siya ay napakabata pa. Bukod dito, sa buong kasaysayan ng Crimson Sky Kingdom, hindi kailanman nagkaroon ng isang 18 taong gulang na Grade 9 alchemist. Nagtaas ng kilay si Alvin. Dolan siya. 20 taong gulang, Grade 9 alchemist. Sa domain ng Crimson Sky Kingdom, ang gayong likas na talento ay talagang itinuturing na isang henyong alchemist. Gayunpaman, hindi ba siya masyadong mayabang? Ako ay nasa sabik sa isang bagay na karaniwan. Napaangat ang ulo ni Harley at nanunuya, bata. Noong nakaraang taon, noong ako ay 20, ako, si Harley, ay nagparehistro bilang Grade 9 Alchemist sa Alchemist Guild na ito. Ako ay kinilala bilang ang pinakamahusay na alchemist sa buong nakababatang henerasyon ng Crimson Sky Kingdom, at ito ay isang bagay na personal ng Guild Kingdom Guild na Alchemist Guild na Guild ng Crimson Guild. Kung isa ka talagang Grade 9 alchemist, paanong hindi ko ito narinig? Kaya tiyak na peke ka.
Minsan ang pagiging tiwala sa sarili ay isang magandang bagay, ngunit hindi mo dapat gawin ang tiwala sa sarili bilang iyong paraan upang maging mayabang. Sa mundong ito, may ilang mga tao na maaaring hindi katulad ng antas ng katanyagan gaya mo, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kanilang likas na talento ay mas mababa kaysa sa iyo. Kaya, ako, ang batang ito, ay magbibigay sa iyo ng isang piraso ng payo sa iyong sarili, dapat kang maging mapagkumbaba. Umiling si Alvin at ngumiti bago dahan-dahang sinabi, kung wala nang iba pa, mangyaring tumabi. Ang aking oras ay lubhang mahalaga. Ang sinabi ni Alvin ay naging sanhi ng kakaibang ekspresyon sa mukha ng mga nakapaligid na tao. Tinuturuan talaga ng batang ito ng leksyon si Harley. Bata. Mukhang masyado kang makasarili. Bumaba ang mukha ni Harley at medyo naging malamig ang boses niya. Harley, anong nangyayari? Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may marangal na hitsura ang lumabas mula sa loob ng Alchemist Guild at naglakad nang makita ang mga taong nagkukumpulan. Vice Guild Master. Kaagad, magalang na binati ng mga tao sa paligid ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maging si Harley ay hindi exception. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang Vice Guild Master ng Alchemist Guild ng Crimson Sky Kingdom, si Erlong. Vice Guild Master, ang taong ito ay nagsuot ng Alchemist Guild crest ng iba at tahasang humingi ng atensyon ng publiko. Nakakasira ito sa reputasyon ng Alchemist Guild, kaya sinasabi ko na dapat mahanap ng Alchemist Guild ang tunay na may-ari nitong Alchemist Guild crest at bigyan siya ng parusa. Itinuro ni Harley ang Alchemist Guild crest sa dibdib ni Alvin at nagsalita ng may katarungan. Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, dahil sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, nalaman niyang ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito sa edad na 50 ay talagang isang grade 7 alchemist. Gaya ng inaasahan ng Alchemist Guild's Vice Guild Master ng Crimson Sky Kingdom. Oh! Matapos marinig ang sinabi ni Harley, curious na pinalaki ni Erlong si Alvin bago nagtanong, sa walang pakialam na boses, bata, sino ang nagbigay sa iyo nitong Alchemist Guild crest? Nagsimulang tumawa si Alvin. Ano, ang marangal na Vice Guild Master ng Alchemist Guild ay nagsasalita ng irresponsible kapag hindi pa niya alam ang katotohanan. Napakunot ang kilay ni Erlong. Mapangahas. Lumubog ang mukha ni Harley habang sinisigawan niya si Alvin, anak, naglakas loob ka pa bang tanggihan ito sa harap ng Vice Guild Master? Itinaas ni Erlong ang kanyang kamay para pigilan si Harley bago tumingin kay Alvin ng may interes. Anak, ito ba ay talagang sarili mong Alchemist Guild crest? Ganun ba kakaiba? Nagkibit balikat si Alvin at may hindi pagsang-ayon na ekspresyon. Hindi naman kakaiba, pero parang mga 18 years old ka lang. Sigurado ka bang ang grade 9 Alchemist crest na ito ay nakuha mo sa verification ng Alchemist Guild natin? Ang mga mata ni Erlong ay kumikinang ng maliwanag habang ang kanyang tingin ay bumaba sa mukha ni Alvin, na tila may gustong makita. Sa kasamaang palad, gayunpaman, siya ay tiyak na mabaygo, dahil ang mukha ni Alvin ay nanatiling hindi nagbabago mula sa simula hanggang sa wakas. Anak, kung hindi mo mapapatunayan na ikaw talaga ang may-ari ng grade 9 Alchemist crest, may karapatan ang Alchemist Guild natin na bawiin ang crest na ito, dagdag ni Erlong. Sa totoo lang, hindi naniniwala si Erlong na ang Alchemist Guild crest na ito ay pagmamay-ari rin ng kabataang nasa harapan niya. Natitiyak niya na ang Alchemist Guild crest ng kabataan ay isa talaga na inisyo ng Crimson Sky Kingdom's Alchemist Guild, dahil sa crest ay may espesyal na marka ng pangunahing guild ng Crimson Sky Kingdom's Alchemist Guild. Kung ang Crimson Sky Kingdom ay mayroong 18 taong gulang na grade 9 alchemist, gaano man kaliblib ang maliit na lungsod kung saan ito napatunayan, ang Alchemist Guild ng maliit na lungsod ay iuulat ito sa pangunahing guild sa unang posibleng sandali, kaya't sa kanyang pag-aalala, ang posibilidad na ang Alchemist Guild crest na ito ay sa kabataan ay halos wala na. Paano kaya nalaman ni Erlong na noong si Alvin ay 16 na taong gulang, pagkatapos niyang subukan at i-verify ang kanyang katayuan bilang grade 9 alchemist sa Nag-Allen City, ang Alchemist Guild's Guildmaster noong panahong iyon, si Marcus, ay talagang naisip ang iulat ang bagay na ito sa pangunahing guild.
Gayunpaman, nang maglaon, matapos marinig ang kalokohang binanggit ni Alvin, naniwala si Marquez na ito ay totoo. Talagang naisip niya na ang misteryosong guro ni Alvin ay ayaw hayaan ang sinuman na abalahin ang paglaki ni Alvin, kaya itinago niya ang bagay na iyon at hindi niya ito iniulat. Ang pinunong ito ng pangunahing guild ng Alchemist Guild ay ganap na walang kaalaman sa pag-iral ni Alvin, o kung hindi, ang taong kinikilala ng publiko bilang ang pinakamatalinong henyo na alchemist sa nakababatang henerasyon ng Crimson Sky Kingdom ay hindi si Harley, ngunit si Alvin. Bagamat ang isang 20 taong gulang na Grade 9 alchemist ay bihira sa kasaysayan ng Crimson Sky Kingdom, hindi ito gaanong bihira. Ngunit isang 16 na taong gulang na Grade 9 alchemist, hindi banggitin na hindi ito lumitaw sa buong kasaysayan ng Crimson Sky Kingdom, kahit kailan ay hindi ito lumitaw sa buong kasaysayan ng Azure Forest Imperial Kingdom. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.